Kabanata 671. Ang hangin ng langit ay humahaplos ng banayad, ang mga puno ay hindi tahimik. Ipinagpapalagay ng iba na ang buhay at kamatayan ang pinakahindi mahulaan na mga bagay sa mundo. Ito ay dahil hindi alam ng mga mortal kung kailan sila mamamatay. Ang mga misteryo ng kamatayan ay parang isang hindi mahulaan na kutsilyo na nakasabit sa kanilang ulo, na nagdudulot sa mga tao ng takot mula sa kailalim-laliman ng kanilang kaluluwa. Ngunit hindi nila alam na ang buhay at kamatayan ay isang maliit na bahagi lamang ng isang mas malaking bagay. Kung susundan nila ito sa pinagmulan, malalaman nilang ito ay isang uri ng karma. Walang sino man ang makakaiwas sa karma ng kahapon at epekto ng karma ngayon. Katulad ni Liu Mei, na kasalukuyang nakaupo ng cross-legged sa isang silid sa planetang Thousand Illusion. Habang hinahaplos ang kanyang bag of holding, tinitingnan niya ang kakaibang kapaligiran sa labas, at ang kanyang puso ay naging mas matatag. Parang hindi siya makakaramdam ng kalungkutan basta't hawak niya ang bagay na nasa loob ng kanyang bag of holding. Maingat niyang hinaplos ang kanyang bag of holding. Ang mukha ni Liu Mei ay muling nagpakita ng isang bakas ng sakit, ngunit ang sakit na yun ay mabilis na napalitan ng kawalan ng malasakit. Parang may isang bagay sa loob ng bag of holding na nagpadala ng mga alon ng ripples. Matapos maramdaman ang mga paggalaw sa loob ng bag, kinagat ni Liu Mei ang dulo ng kanyang daliri. Nagpiga siya ng isang patak ng sariwang dugo at itapon ito sa loob ng bag of holding. Dahan-daang nawala ang mga alon ng paggalaw. Si Liu Mei ay huminga ng malalim. Ang yaman na inihanda ko para sa kanya ay ngayon ay walang silbi. Isang malaking pangyayari ang nagaganap sa planetang Thousand Illusion. Isang ninuno na umalis ng libu-libong taon nang bumalik. Nagdala siya ng isang disipulo na may kamanghamanghang talento, at 3 buwan mula ngayon ay magaganap ang isang ritual ng dugo para sa disipulong ito upang gawing isang pangunahing miyembro ng pamilya Huon. Ang balita ukol dito ay mabilis na kumalat parang bagyo hanggang sa bawat planetang may kaugnayan sa planetang Thousand Illusion. Ang planetang Ranyon ay isang nasasakupan ng planetang Thousand Illusion. Matapos umalis si Sun Tai, tahimik na nagpatuloy sa pagninilay si Wang Lin sa loob ng silid. May higit sa 50,000 piraso ng Celestial Jade sa bag na iniwan ni Sun Tai. Ito ang pinakamataas na halaga na nakuha ni Sun Tai. Kasama ang mga Celestial Jades mula noon, may kabuuang halos 300,000 Celestial Jade si Wang Lin. Ang kanyang mga mata ay kumislap at bulong sa kanyang sarili, siguro ay sapat lang. Tumayo siya at biglang nawala mula sa silid. Nang magbalik siya, nasa higit 50,000 kilometro siya mula sa bahay. Inusisa niya ang paligid gamit ang kanyang divine sense bago hinampas ang kanyang bag of holding at maraming Celestial Jades ang lumabas. Naupo si Wang Lin sa lotus position at nagsimula magsil ng mga formula, naglagay ng mga restriction. Matapos ang ilang dosenang restriction, isa-isang nahulog ang mga Celestial Jades, bumuo ng isang malaking formation. Ang formation na ito ay walang pangalan. Ito ay isang bagay na siya mismo ang nag-derive mula sa ikatlong kakayahan ng kanyang Underworld River. Maaari nitong sumipsip ng maraming Celestial Jades at gamitin ng malakas na epekto upang pagbutihin ang kanyang cultivation. Habang higit sa 300,000 Celestial Jades ang bumabagsak, muling hinampis ni Wang Lin ang kanyang bag at ang 7-star sword formation ay lumabas. Nakatagilid ito sa paligid ni Wang Lin upang protektahan siya. Ang Celestial Guard ay lumabas mula sa kanyang anino at nagsanib sa kawalan. Kung may magtatangkang manggulo, walang pag-aalinlangan na papatayin ng Celestial Guard. Matapos huminga ng malalim, ipinikit ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga kamay ay nagbuo ng seal at ini-resting sa kanyang mga tuhod, saka siya dahan-daang nagsabi, wasak. Ang tunog ng kanyang boses ay naging isang spell at kumalat tulad ng isang malakas na kalabog. Agad nitong pinasabog ang mga Celestial Jade sa paligid at nagiging alikabok. Sa mga sandaling yun, parang ang buong langit at lupa ay natakpan ng alikabok mula sa mga Celestial Jades. Pagkatapos, isang hindi maipaliwanag na puwersa ng Celestial Spiritual Energy ang biglang sumabog. Ang Celestial Spiritual Energy ay napakabigat at nakakatakot. Naging isang tornado ng Celestial Spiritual Energy ito na may Wang Lin sa gitna at tumulak patungo sa kalangitan. Isang malakas na alon ang kumalat, nagdulot ng kulog sa buong mundo. Lalo pang lumakas ang tornado ng Celestial Spiritual Energy habang dumarami ang mga Celestial Jades na sumabog. Pinapalakas ng Celestial Spiritual Energy mula sa Jades ang tornado, kaya ito'y naging mas malakas. Parang handa na itong mag-alis mula sa planetang Ranyon. 3 tao lamang sa planetang Ranyon ang malinaw na naramdaman ng makapangyarihang bagyong Celestial Spiritual Energy. Ang unang tao ay si Sun Shi, na pinakamalapit. Si Sun Shi ay nagmeditate nang biglang buksan ang kanyang mga mata, puno ng pagkabigla. Ang pangalawang tao ay isang lalaking nasa kalagitnaan ng kanyang buhay na nasa kailaliman ng isang glacier sa kabilang bahagi ng planetang Ranyon. Ang taong ito ay nasa isang piraso ng yelong hindi natutunaw, sumisipsip ng malamig na enerhiya mula rito.
Nang maganap ang pagsabog ng celestial spiritual energy, binuksan niya ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay nagbigay ng malamig na liwanag habang tinitingnan ang pinagmulan ng misteryosong bagyong celestial spiritual energy. Isang babalaba, nag-isip ang lalaki sandali, pagkatapos ay binaliwala ito. Ang pangatlong tao ay nasa gitnang bahagi ng planetang Ranyon, kung saan matatagpuan ang pamilya Ran. Sa ancestral home ng pamilya Ran, ang isang matandang lalaki na may puting buhok ay pinipikit ang kanyang mga mata habang pinapakinggan ng ulat mula sa isang kamag-anak tungkol sa auction. Pagkatapos marinig na ang rank 8 pill ay naibenta lamang ng isang pirasong celestial jade, siya ay nagbuga ng malamig na hinga at ang kanyang mga mata ay puno ng hindi pagkakasya. Habang siya ay mag-uusap pa, nadama niya ang presensya ng bagyong celestial spiritual energy. Agad siyang tumayo at tiningnan ang direksyon ng bagyong celestial na may matinding ekspresyon. Matapos ang matagal na pag-iisip, bulong niya, ano ang ibig niyang sabihin? Sa loob ng ipu-ipo, bumuo ng seal ang kamay ni Wang Lin. Bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata at sumigaw, sumipsip. Ang salitang iyon ay parang kulog na maaaring pumutok sa ipu-ipo. Binuka ni Wang Lin ang kanyang bibig at ang ipu-ipo ay mabilis na sumipsip papasok sa kanyang bibig. Isang ilog ng ilalim ng mundo ang bahagyang lumitaw sa paligid ni Wang Lin. Ang ilog ng ilalim ng mundo ay umikot sa kanya at bumuo ng hindi nakikitang lakas na nagkanden sa ipu-ipo ng espiritual na enerhiya ng langit. Ang ipu-ipo ng espiritual na enerhiya ng langit ay nilulunok ni Wang Lin. Parang nilulunok niya ang buong kalangitan. Ang malaking halaga ng mga celestial jade ay pinalibutan si Wang Lin, at agad na pinalaki ang kanyang mga meridian. Agad na nilulun ang espiritual na enerhiya ng langit habang pumapasok ito sa kanyang pinagmulan na kaluluwa. Ngayon, ang katawan ni Wang Lin ay parang ang Tide Abyss, at ang kanyang pinagmulan na kaluluwa ay ang itim na butas na sumisipsip ng lahat sa Tide Abyss. Ang makapangyarihang ipu-ipo ng espiritual na enerhiya ng langit ay nilulunok ni Wang Lin. Mabilis itong lumiit hanggang tuluyan nitong lamunin. Ang kutis ni Wang Lin ay medyo namumula, ang kanyang mga mata ay kumikislap, at ang kidlat ay kumakalusko sa buong katawan niya. Nawala ang malaking ipu-ipo at ang mundo ay bumalik sa normal. Maliban sa kawalan ng mga ulap sa paligid, lahat ay bumalik sa normal. Parang ang lahat ng nangyari ay isang ilusyon lamang. Unti-unting nawala ang ilog ng ilalim ng mundo hanggang sa mawala ito ng walang bakas. Malalim na huminga si Wang Lin. Tumayo siya at ang kanyang mga mata ay kumislap na parang mga sulo. Kailangan ko na lang ng kaliwanagan sa aking domain para umabot sa kalagitnaan ng yugto ng ascending. Ngunit hindi ko maaaring madugiin ang kaliwanagan ng domain. Maaaring mangyari ito sa susunod na sandali, o sa 10 taon, o sa 100 taon. Ngayon ay panahon na para ayusin ang ilang bagay. Nais ko sanang magtulungan ng tahimik sa planeta ng Ranyon, ngunit may mga tao na ayaw na magpatuloy ang kapayapaan na ito. Dahil nais niyang isali ako sa bagay na ito, kailangan niyang magpakita ng sapat na kaseryosohan. Pinaniniwalaan kong naunawaan ng tatlong iyon ang layunin ng aking ipinakita kanina. Nagpakita si Wang Lin ng isang ngisi at iniwagayway ang kanyang kamay. Ang 7-star sword formation ay bumalik sa kanyang bag at ang Celestial Guard ay muling bumalik sa kanyang anino. Habang naglalakad siya, ginamit niya ang Greater Teleportation. Kasabay nito, pinalawak niya ang kanyang Divine Sense upang takpan ang buong planeta. Pagkatapos ay lock ang mid-stage ascendant na nagpa-practice, nawala si Wang Lin. Sa bahay ng mga ninuno ng Ran family, nagbago ang ekspresyon ng matandang lalaki at kumislap ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay kumidlat ang kanyang katawan at nag-teleport siya. Lumitaw siya 5,000 kilometro mula sa tahanan ng Ran family at pagkatapos ay bumuo ng seal ang kanyang kamay. Isang kidlat ang lumitaw, at walang pag-aalinlangan, itinapon niya ito sa walang hanggan. Iniwagayway ng matandang lalaki ang kanyang kamay at isang kidlat ang lumitaw sa kalangitan na may malakas na pagsabog. Palm Thunder, isa sa mga ascendant spells ng ninuno ng Ran family. Ang kidlat ay dumaan ng diretsyo sa walang hanggan. Sa sandaling iyon, isang malamig na hit-hit ang nanggaling sa walang hanggan at lumitaw ang itsura ni Wang Lin. Hindi siya gumalaw, ngunit ang anino sa ilalim niya ay kumidlat. Ang Celestial Guard ay kumidlat sa harap ni Wang Lin at agad na bumagsak ang Palm Thunder. Kasabay nito, ang anino ng Celestial Guard ay lumitaw sa harap ng ninuno ng Ran family at malumanay siyang itinulak. Ang ninuno ng Ran family ay agad na samuka ng dugo at lumipad pabalik tulad ng isang meteor. Pagkatapos ay nagsuka siya ng mas maraming dugo at siya ay naging mapotla. Mabilis niyang kinuha ang maraming pildores mula sa kanyang bag at nilunok ang mga ito. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Sobrang bilis na ang ninuno ng Ran family ay nakaramdam lamang ng takot sa kanyang puso at isang malalim na takot. Ano ba ang antas ng kanyang cultivation? Napakatindi. Hindi niya ako nais patayin. Kung hindi, tiyak na namatay na ako sa isang hampas na iyon. Ang taong ito, maaari bang ang kanyang cultivation ay nasa rurok ng late stage ng ascending? Napamulagat ang matandang lalaki.
Ang anino ng Celestial Guard ay nawala sa likod ni Wang Lin. Pagkatapos ay tinignan ni Wang Lin ang ninuno ng Ran family at kalmadong tinanong, ikaw ba ang may kagagawan sa pagpapasok sa akin sa bagay na nangyari 4 na taon na ang nakalipas? Nanginginig ang isipan ng matandang lalaki. Matapos mag-isip ng sandali, kumagat siya sa kanyang mga ngipin at nagsalita, kaibigang cultivator, ang bagay na ito ay kasalanan ko. Ginawa ko lang ito dahil hindi ko napakikinggan ang iyong mga dahilan. Kung nais mong makatanggap ng aking proteksyon, kailangan mong ipakita ang iyong kaseryosohan. Ang kaseryosohan na ipinakita mo hanggang ngayon ay hindi sapat. Ang mga kamay ni Wang Lin ay nasa likod ng kanyang likod at mukhang kalmado. Malalim na huminga ang matandang lalaki. Libo-libong ideya ang dumaan sa kanyang isipan, pagkatapos ay agad niyang tinanong, ano pong ibig sabihin ng cultivator? Makalipas ang sandali, sinabi ni Wang Lin, ibigay mo sa akin ang 70% ng lahat ng Celestial Jades na meron ng iyong pamilya. Nag-isip ang matandang lalaki at nagsimulang magdalawang isip sa kanyang puso. Tumingin si Wang Lin sa harap at kalmadong sinabi, kayo dalawa, lumabas din kayo. Dalawang ilusyon ang lumitaw kung saan tinitingnan ni Wang Lin. Si Sun Shi at ang middle-aged man sa loob ng glacier. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Ang eksena kung saan halos mawala ng buhay ang ninuno ng Ran family sa isang hampas ay labis na nakaapekto sa kanilang mga puso. Ibigay mo ang 70% ng Celestial Jades ng inyong pamilya para sa proteksyon. Itinuturo ni Wang Lin si Sun Shi. Naging seryoso ang mga mata ni Sun Shi at agad siyang tumango. Kaibigang cultivator Shu, okay lang ako sa bagay na ito. Basta't makakalabas ako mula sa anino ng 4 na taon na ang nakalipas, tatanggapin ko ang kondisyong ito. Samantalang ikaw, ibigay mo ang 70% ng Celestial Jades ng inyong pamilya. Tumutok ang mata ni Wang Lin sa middle-aged man na nasa loob ng glacier. Bilang karagdagan, kunin mo ang natirang mga Pildores at ang bag ng pag-iimbak ng miyembro ng Huan family mula 4 na taon na ang nakalipas. Dalhin mo ang lahat, walang dapat mawala. At kung wala akong sapat na Celestial Jades, kailangan nyo pang maghanap ng higit para sa akin. Kung hindi sapat para sa aking cultivation, hindi ko naaayusin ang bagay na ito. Kabanata 672. Ang siklo ng karma, paghahanap ng buhay at kamatayan. Narito ang aking mga kondisyon para protektahan kayo. Ang mga salita ni Wang Lin ay hindi nagbigay ng karapatang pumili ang tatlo at iniwas ang kanyang tingin mula sa kanila. Kung pumayag sila, ayos lang, ngunit kung hindi, hindi na makikialam si Wang Lin sa gulo. Naisip ng pinuno ng pamilya Ran sandali. Masyadong malaki ang panganib na dulot ng pamilya Huan. Kung walang mag-ako ng responsibilidad sa usaping ito, ang pamilya Ran ay haharap sa panganib ng pagkalipol. Pinagdiinan niya ang kanyang mga ngipin at matigas na nagsabi, sige. Pagkatapos, iniikot ng pinuno ng pamilya Ran ang kanyang ulo at tinignan ng kalalakihang nasa loob ng glacier. Hindi lang ang pinuno ng pamilya Ran, kundi pati si Sun Shi ay tumingin sa kalalakihang iyon nang may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Malupit na sinabi ng pinuno ng pamilya Ran, kapatid Zhao, tayong tatlo ay umatake noon. Balak mo bang umalis mag-isa? Nag-isip ang kalalakihan at pagkatapos ay pilit na ngumiti. Pumapayag ako. Matapos ang ilang sandali, naglabas siya ng isang bag at kumuha ng ilang Celestial Jades, inihagis ito kay Wang Lin at nagbitaw ng mapait na mga salita, hindi ganoon kalaki ang pamilya ko, kaya't hindi marami ang Celestial Jades namin. Pinaghirapan ko ang pag-iipon ng mga Celestial Jades sa bag na ito. Inabot din ng pinuno ng pamilya Ran at ni Sun Shi ang kanilang mga Celestial Jades. Ang Celestial Jades ay mahalagang consumables kaya't madalas dala ng mga cultivator. Tungkol naman sa mga gamit ng miyembro ng pamilya Huan, iniabot ng tatlo ito ng walang pag-aalinlangan. Para sa kanila, ang mga bagay na iyon ay hindi kayamanan kundi mga bigat na nagpapabigat sa kanilang mga puso sa nakaraang 4 na taon. Matapos kolektahin ang mga bagay na iyon, lumingon si Wang Lin at naglaho. Iniwan lamang niya ang isang pangungusap na yumalulong sa hangin. Kung walang mahalagang bagay, huwag ninyo akong guluhin. Kung lumitaw ang pamilya Huan, ako na ang kikilos. Pagkaalis ni Wang Lin, ang tatlo ay tahimik na nag-isip. Si Sun Shi ay may ibang iniisip at natural na siya ang pinakamaluwag. Ngumiti siya at pinagsama ang kanyang mga kamay. Dalawang kapwa cultivator, mayroon pa akong mahahalagang bagay na aasikasuhin, kaya't mauuna na ako. Ang kalalakihang nasa gitna ng edad ay bumantong hininga at nagsabi, kailangan ko pang bumalik sa bahay upang maghanda ng Celestial Jades kung sakaling kailanganin ito ni kapwa cultivator Shu. Ang dalawa ay naglakbay patungong hilaga at timog sa mga sinag ng pulang liwanag. Ang pinuno ng pamilya Ran ay tumayo mag-isa at tahimik na nag-isip ng matagal. Pagkatapos, huminga siya ng malalim at tumingin sa malayo at pinabulong, kalimutan mo na. Magpakahirap upang maiwasan ang sakuna. Ang nangyari 4 na taon na ang nakalipas ay pananagutan ni Shu mo. Kung hindi siya mamatay, ay magiging maayos kami.
Bagamat hindi mukhang tao ito na liliko sa pangako, kailangan ko pa ring lihim na pigilan siyang umalis sa planetang Ranyon. Sa puntong ito sa katimugang bahagi ng planetang Thousand Illusion, sa ancestral home ng pamilya Huan, ang pinuno ng pamilya Huan, si Huan Fenshen, ay magalang na nakatayo sa tabi ng isang matandang lalaki. Ang matandang lalaking ito ay medyo payat at siya rin ang nagbalik kay Liu Mei mula sa Alliance Star System. Malupit ang tinig ng matanda. Kung nawala siya 4 na taon na ang nakalipas, bakit ngayon lang ito inaasikaso? Sumagot si Huan Fenshen, noble ancestor, ang lalaking iyon ay simpleng miyembro lamang ng branch family, ngunit magaling ang kanyang talento, kaya't umabot siya sa mid-stage ng ascendant. Dahil dito siya nakakuha ng foreign duty. Noble ancestor, alam ninyo na ang pamilya Huan ay napakalaki. Maliban sa mga direktang disipulo, imposible namang subaybayan silang lahat kahit pamawala sila. Nagkunot ang noo ng matanda at nagtanong, wala bang ibang may mas mataas na cultivation? Pabulong na sumagot si Huan Fenshen, noble ancestor, masyado pong maikli ang ibinigay ninyong oras. Kung bibigyan ninyo kami ng 3 buwan pa, makakakita kami ng isang mas kwalipikadong tao. Ngunit sa ngayon, wala kami. Nag-isip saglit ang matanda at matigas na nagsabi, sige. Bibigyan kita ng 3 buwan. Tumangala si Huan Fenshen at nagtanong, paano po yung miyembro ng pamilya na nawala 4 na taon na ang nakalipas? Kung alam na natin ito, ipadala na ang gwardya na itinalaga kay Huan Ni upang ayusin ito. Puksay ng sinumang kasangkot. Kailangan ipakita ang lakas ng pamilya Huan. Tumanggo si Huan Fenshen at umalis. Pagkaalis sa kwarto, mayroong matinding kadiliman sa mga mata ni Huan Fenshen habang siya ay nag-iisip, talaga bang tumatanda na ang ancestor? Handang magpatuloy ng bloodline ritual para sa isang dayuhan. Pati nga si Huan Mei pinapayagan niyang ipakita ang lakas ng pamilya Huan. Gusto kaya niyang siya ang manguna sa pamilya Huan. 3 araw ang lumipas. Nasa loob ng kanyang bahay si Liu Mei. Tinitingnan niya ang kalangitan at mahina niyang sinabi, planetang Ranyon, dahil inutusan ako ng adopted father na asikasuhin ang bagay na ito sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang tao, Huan Dong, ikaw na ang pumunta. Oo. Isang tao ang biglang lumitaw mula sa anino ni Liu Mei. Siya ay nasa edad 30 at kaakit-akit ang itsura. Lumuhad siya sa isang tuhod at tinitigan ang likod ni Liu Mei nang may matinding debosyon sa kanyang mga mata. Lumiko si Liu Mei at mahina niyang sinabi sa lalaki, ang iyong cultivation ay umabot na sa peak ng mid-stage ng ascendant, kaya't walang magiging problema. Bagamat maliit na bagay lang ito ay magiging unang pagkakataon kung gumawa ng isang bagay sa pamilya Huan. Kailangan mong tapusin ito agad. Naiintindihan mo ba, Huan Dong? Lady, huwag mag-alala. Hindi ko bibiguin ang inyong tiwala. Malalim na huminga si Huan Dong at tumaas ang debosyon sa kanyang mga mata. Noong una niyang makita si Liu Mei, nabigla siya at inisip na siya ay isang nilalang mula sa langit. Ang pinakamalakas na cultivator sa planetang Ranyon ay ang pinuno ng pamilya Ran. Ang kanyang cultivation ay katulad ng sa akin, mid-stage ng ascendant. Kahit pa i-multiply ang kanyang lakas ng 100 beses, hindi siya magtatangkang lumaban. Ang pagbisita ko dito ay tiyak na hindi magbibigay ng kahihiyan kay Miss. Ipinakita ni Liu Mei ang isang napakagandang ngiti. Nagulat si Huan Dong sa ngiti at tumigil sandali. Tumindi ang debosyon sa mga mata niya at nagkaroon pa ng kaunting obsesyon. Matapos mag-teleport si Wang Lin, nakarating siya sa lungsod ng pamilya Sun. Hindi siya dumiretso sa bahay kundi naglakad-lakad sa kalsada, nag-iisip tungkol sa kanyang domain comprehension. Ang kanyang life and death domain ay nagsanib na sa kanyang origin soul. Ang kanyang origin soul ay ang kanyang pag-unawa sa life and death domain. Sa ibabaw ng buhay at kamatayan ay maaaring karma. Hindi ko pa matukoy, masyado pang malawak ang daw ng karma. Nang maabot ko ang ascendant stage, nakamtan ko ang enlightenment at nalikha ang underworld river. Ngunit, ito ay tungkol lamang sa kamatayan. Habang tinitingnan ng mataong lungsod sa kanyang paligid, medyo nagkunot ang noo ni Wang Lin. Ngunit saan nga ba ang daw ng buhay? Habang nag-iisip, nagbuntong hininga si Wang Lin. Pagkatapos ay dumating siya sa hilagang bahagi ng lungsod. Nang makita niya ang kabataang nakaupo sa ilalim ng bato, ngumiti siya. Ang puso ng babaeng ito ay napakabait. Hindi maraming cultivator ang katulad niya. Parang may napansin ng kabataan at binuksan ang kanyang mga mata. Nang makita si Wang Lin, nagulat siya at nagtanong, ikaw, hindi ka ba nahuli? Ngumiti si Wang Lin ng mahina. Pinalaya ako matapos niyang magtanong sa akin ng ilang bagay. Tiningnan siya ng kabataan ng may kalituhan at hindi na nagtanong pa. Lahat ng tao ay may mga sariling lihim. Kung ayaw niyang magsalita, walang silbi ang pagtatanong. Mas mabuti pa na magtulungan ka sa pagninilay. Nakikita kong hindi pa nagbabago ang cultivation mo mula noong huling beses na dumaan ka. Tinitigan siya ng kabataan at sinabing, ang sipag ay maaaring magtama sa kakulangan sa talento. Tumanggo si Wang Lin at ngumiti.
Magtrabaho ka din ng mabuti at magpursige upang maabot ang Soul Formation stage. Soul Formation. Tumango ang kabataan at sinabing, narinig ko mula sa mga elder sa pamilya na kakaiba ang Soul Formation stage. Hindi mahalaga kung gaano ka kasipag, kung hindi mo mauunawaan ang kalangitan, hindi mo mararating ang antas ng kalahating Diyos, isang realm na hindi mo kailanman tunay na maaabot. Magiging kontento na ako sa pag-abot sa peak ng nascent soul stage sa buong buhay ko. Ngumiti si Wang Lin ng mahina. Ang araw ay nasa likod niya at ang liwanag nito ay tumama sa kanyang katawan. Para bang ang ngiti niyang iyon ay naglalaman din ng ilang sinag ng araw. Kung panatilihin mo ang iyong kasalukuyang mentalidad, makararating ka sa soul formation stage. Inisip ng kabataan na inaalalayan siya ni Wang Lin at ngumiti. Sige. Kung maabot ko ang soul formation stage, aalalahanin ko ang mga paliwanag mo ngayong araw. Ngayon, mas mabuti pa na bumalik ka at magtulungan. Ngumiti at tumanggaw si Wang Lin. Pumasok siya sa pintuan at naglaho. Nagbulong ang kabataan sa ilalim ng bato, maaabot ko nga ba talaga ang soul formation stage? Pagkabalik sa kanyang kwarto, umupo si Wang Lin sa lotus position. Ang kanyang katawan ay puno ng celestial spiritual energy. Hanggang hindi pa nag-evolve ang kanyang domain, wala nang silbi ang pag-devour ng karagdagang celestial spiritual energy. Pagkatapos mag-isip ng sandali, inilabas niya ang mga gamit na iniwan ng miyembro ng pamilya Huon. Ang lahat ng gamit ay nasa isang bag ng holding. Kasama ang ilang damit at iba pang maliliit na bagay. Ang bagay na naging seryoso ang mga mata ni Wang Lin, bukod sa mga rank 8 pills, ay 2 magical treasures, isang piraso ng jade, at isang token. Wala nang natirang divine sense sa 2 magical treasures. Sa katunayan, may maliit na bahagi ng espiritu ng galit ng namatay na miyembro ng pamilya Huon. Malinaw na hindi naglakas loob ang pinuno ng pamilya Ran at ang kalalakihang nakakuha sa mga ito na mag-iwan ng kanilang divine senses. Isa sa mga treasures ay isang itim na pangkambal na may 19 na ngipin at naglalabas ng dugo. Nang lumabas ito sa kamay ni Wang Lin, naramdaman niyang may matinding puot mula dito. Pseudo-celestial treasure na pambagso. Mayroon pa itong formation. Ang lakas ng treasure na ito ay hindi basta-basta. Maingat na hinaplos ni Wang Lin ang mga ngipin ng pangkambal at pagkatapos ay damako ang kanyang tingin sa isa pang treasure. Ito ay isang pares ng metal element flint. Ang dalawa ay kulay pula at lumulutang sa kamay ni Wang Lin. Nararamdaman niya ang init na nagmumula rito. Ito, habang tinitingnan ng flints, kumislap ang mga mata ni Wang Lin. Hinawakan niya ang isa at pinagbukas ito sa isa't isa. Isang spark ang lumabas at isang init ang damaloy. Isang naturally formed magical treasure. Malalim na huminga si Wang Lin at ini-concentrate ang kanyang isipan sa flint. Karamihan ng mga treasures ay pina-fine-tune ng mga cultivator, ngunit may ilang natural na nabubuo. Ngunit kakaunti lamang ang mga ganitong treasure, mas kaunti pa kaysa sa mga inheritance treasures. Alam nito ni Wang Lin mula sa alaala ng Ancient God. Gayunpaman, para sa Ancient God, hindi ito tinuturing na treasure, kundi isang material para sa refining ng treasures. Ang flint ay isa sa mga naturally formed refining materials. Karaniwan itong metal element, ngunit dahil sa katigasan nito, may taglay itong misteryosong kakayahan, kaya't kapag pinagsama ito ay lilikha ng spark. Ang mga flint na ito ay hindi katulad ng mga bagay na ginamit ng mga mortal upang magsimula ng apoy. Talagang nagsimula sila ng isang uri ng gintong apoy na medyo katulad ng apoy ng yang na ginamit ng punong Stewart ng Sky Demon Conflict, isa. Lalaking may Sunland spell na patuloy na nakikipagtalo kay Wang Lin sa panahon ng Demon General na kompetisyon, maaari itong magamit bilang isang mahiwagang kayamanan sa halip na isang material na pino at hindi mahina ang kapangyarihan nito. Kabanata 673. May metal sa ilalim ng pula ng mga ulap, 5 elemento, isang nawawala. Pasensya na, marami silang mga depekto at hindi naglalaman ng maraming metal na elemento. Kung hindi sana magiging mas mahina ang mga ito kumpara sa mga tuktok na pseudo-celestial na mga yaman. Kung medyo mas malaki pa sila, maaari nilang ikumpara sa mababang kalidad ng mga celestial na yaman. Tumingin si Wang Lin sa mga flint na may awas sa kanyang mga mata. Bagamat ang pares ng mga flint na ito ay nabuo ng natural, naglalaman ito ng sobrang dami ng mga impierdad. Kung ito ay pinarefine, marahil ay hindi aabot ng 10% ng kanilang kasalukuyang laki. Matapos itong itago, kinuha ni Wang Lin ang token at isinuri ito gamit ang kanyang divine sense. Agad kumidlat ang token at kumislap ng 3 beses bago bumalik sa normal. Ito ang identification token ng pamilya Huon. Maingat na isinuri ni Wang Lin ang token gamit ang kanyang divine sense. Pagkatapos ng ilang sandali, naging seryoso ang kanyang mga mata. Sa unang tingin, walang espesyal sa token na ito, isang bagay na ginagamit lang bilang pagkakakilanlan. Kahit ilang ulit pa itong isinuri ni Wang Lin, pareho pa rin. Ngunit ramdam pa rin ni Wang Lin na may mali. Nag-isip siya saglit bago sumigaw, Celestial Guard.
Agad na pinalawak ang anino mula sa kanyang katawan, at gumalaw ito sa kanyang balat at niyakap ang token. Isinara ni Wang Lin ang kanyang mga mata at ginamit ang cultivation ng Celestial Guard upang makita agad ang laman ng token. Matapos ang ilang sandali, binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at nagpakita ng malungkot na ekspresyon. Ang token na ito ay gawa sa normal na materyales, ngunit mayroong isang spell sa loob nito. Ang spell na ito ay may kaugnayan sa kaluluwa, kaya ipagpalagay ko na alam ng pamilya Huan na patay na ang kanilang kamag-anak. Pagkatapos mag-isip ng kaunti, ibinaba ni Wang Lin ang token at kinuha ang huling bagay, ang Jade. Walang divine sense ang Jade na ito. Ang tanging naruroon ay ang piraso ng galit ng patay na tao. Malaki ang takot ng tatlong ito kung hindi pa nila pinansin gamit ang kanilang divine sense. Kung hindi, agad na mawawasak ang piraso ng galit kapag pumasok ang divine sense nila sa yaman. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at ipinasok ang kanyang divine sense sa Jade. Agad na nawasak ang piraso ng galit. Nang pumasok ang divine sense niya, isang di nakikitang alon ang kumalat at nagsimulang magkalat. Nang malapit na itong lumabas sa bahay ni Wang Lin, biglaang kumislap ang kanyang mga mata at mga kidlat na tumama mula sa kanyang mga mata. Sa mga alon ng tunog ng mga kidlat, ang alon na ibinubuga ng Jade ay tuluyang winasak ng mga kidlat at naglaho. Tinanggal ko ang spell ng mensahe na naiwan sa Jade. Maingat na tiningnan ni Wang Lin ang impormasyon na nakatala sa Jade. Matapos ang ilang sandali, binawi ni Wang Lin ang kanyang divine sense at ang kanyang mga mata ay naging mas maliwanag at maliwanag. Talagang ang Thousand Illusion Ruthless Domain. Kaya pala ang pamilya Huan ng planeta Thousand Illusion ay ganito. Ang Jade na ito ay naglalaman ng pamamaraan ng cultivation ng pamilya Huan para sa kanilang Thousand Illusion spells. Gayunpaman, maraming espesyal na mga limitasyon na inilagay sa mga pangunahing bahagi, kaya kahit na makuha ito ng isang dayuhan, hindi nila matutunan ito. Ang paraan upang mabasag ang mga limitasyon ay ang dugo. Kung ganoon lang, hindi sana siya ganoon kaapekto. Ang talagang nakapagpukaw sa kanyang pansin ay ang mensahe na iniwan ng isang miyembro ng pamilya Huan sa Jade. Sa planeta Yunzia, natuklasan ko ang isang ugat ng flame metal. Kumuha ako ng 2 piraso nito. Ang misteryosong liwanag sa kanyang mga mata ay kumislap ng parang isang parola. Tumingin siya sa Jade at mumurmulang, isang ugat ng metal element na flame, ugat, kaya pala siya hinabol hanggang sa malubhang na sugatan. Ang sinumang makakakita nito ay agad napapatayin ng lahat upang itago ang balita. Kinumpirma nito na hindi sinuri ng tatlong ito ang Jade, kung hindi, hindi nila ako papayagang pumasok dito, syempre, hindi ko rin pwedeng isantabi na may nakatago pang bagay sa lahat ng ito. Nag-isip saglit si Wang Lin at napag-isip niyang marahil hindi alam ng tatlong ito ang tungkol sa metal na ugat. Matapos huminga ng malalim, kumislap ang mga mata ni Wang Lin at mumurmo. Ang heaven-defying bead ay kulang na lang ng metal element. Walang dahilan na hindi sapat ang buong ugat ng metal element flame metal para tapusin ito. Ayon kay Si Tunan, kapag kumpleto na ang 5 elemento, kikilalanin nito ang may-ari. Hindi ko lang alam kung anong mga kakayahan meron ito pagkatapos. Kung hindi pa nailabas ang balita ng metal element flame stone vein, ayos lang, pero kung na-expose na ito, ang sinumang maglakas loob makipaglaban sa akin ay papatayin ko. Ang mga mata ni Wang Lin ay naging malamig at puno ng hanggaring pumatay. Itago na lang lahat ni Wang Lin, at ang kanyang mga mata ay kumislap habang nag-iisip siya. Hindi ko lang alam kung nasaan ang planeta Yunzia. Binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at agad kumalat ang kanyang divine sense. Isinuri ng kanyang divine sense ang planeta Ranyun at bumaba sa kinaroroonan ni Sun Shi. Si Sun Shi ay nakaupo sa lotus position sa ancestral home ng pamilya Sun, handa nang mag-cultivate. Ngunit nagulat siya at pinaikot ang kanyang ulo nang marinig ang boses ni Wang Lin. I engrave ang lahat ng alam mong mapa ng All Heaven Star System at ipadala mo sa akin. Ang mga mata ni Sun Shi ay kumislap at bahagyang tumango. Kinuha niya ang isang piraso ng Jade at nag-concentrate sa loob ng ilang sandali. Pagkatapos, agad niyang inihagis ang Jade at nawala ito sa distansya. Ang 10 araw ay dumaan sa isang iglap. Nakuha na ni Wang Lin ang Jade at natutunan kung nasaan ang planeta Ronzia. Gayunpaman, medyo malayo ang planetang ito. Ayon sa mga kalkulasyon ni Wang Lin, kung walang mga pagkaantala, aabot siya ng ilang buwan para makabalik. May kasamang pagpapakilala si Sun Shi sa Jade. Walang mga cultivator sa planeta Ronzia dahil ang planeta ay puno ng laso na kayang pumatay ng mga cultivators. Hawak ang Jade, nagsimula mag-isip si Wang Lin. Sa loob ng 10 araw, masusing pinag-aralan niya ang mapa at tinandaan ito. Kasabay nito, inayos din niya ang kanyang mga yaman. Sa araw na ito, tumayo si Wang Lin at lumabas ng bahay. Pagkatapos, nawala siya at muling nagpakita ng libu-libong kilometro ang layo mula sa lungsod bago diretso siyang tumungo sa atmosfera. Sa eksaktong sandali, nagpakita sina Carefree Zanren, ang ninuno ng pamilya Ran, at Sun Shi sa harap ni Wang Lin.
Ang ekspresyon ng ninuno ng pamilya Ran ay malungkot habang tinitingnan si Wang Lin at tinanong, "Uuwi ka ba, kagalang-galang na Shu?" Iba ang ekspresyon ni Carefree Zanren, at malinaw na pinipigilan nito ang galit. Si Sun Shi lang ang may pilit na ngiti. Nang marinig niya na gusto ni Wang Lin ng mapa, may masamang kutob siya, pero hindi niya inisip na aalis na si Shu Mo. Tinutok ni Wang Lin ang malamig na tingin sa tatlo at mahinahon na nagsabi, "Hindi ko babaliin ang pangako ko." Ang paglalakbay na ito ay aabutin ng 1 o ilang buwan. Kung hindi dahil sa mga Celestial Jades na ibinigay nila sa kanya, hindi sana mag-aaksaya si Wang Lin ng oras para ipaliwanag sa tatlo. Matapos marinig ang paliwanag ni Wang Lin, nag-alinlangan ang ninuno ng pamilya Ran at nagsabi, "Hindi ko alam kung anong mahalagang bagay ang meron ka, kagalang-galang na Shu. Baka maaari namin kayong samahan." Sinabi ni Carefree Shanren, sa seryosong tono, "Pakiusap, huwag kaming sisihin, kapwa mag-aaral Shu. Ibinigay namin sa iyo ang lahat, at hindi pa nga kalahating buwan, nais mong umalis mula sa planetang Ranyon. Hindi namin maiwasang makaramdam ng pagdududa sa aming mga puso. Kapwa mag-aaral Shu, naniniwala ako sa iyong pagkatao, ngunit tungkol sa bagay na ito, si Sun Shu ay nagbigay ng mapait na ngiti. Makatarungan na ganito ang pakiramdam ng tatlo. Wala namang sino man na hindi mag-aalangan kung nakuha nila ang karamihan ng kanilang ari-arian. Nagkunot ang noo ni Wang Lin. Tapos, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon at itinungo ang kanyang ulo pataas sa kalangitan. Ang ekspresyon ng tatlo ay bahagyang nagbago. Itinaas nila ang kanilang mga ulo upang tumingin sa kalangitan. Sa mga sandaling ito, sa labas ng planetang Ranyon, mabilis na papalapit si Huandong. Ang kanyang mga mata ay malamig at may halong kayabangan habang tumutok siya ng diretsyo patungo sa planetang Ranyon. "Miss, pinayagan akong asikasuhin ang bagay na ito, kaya't kailangan ko itong ayusin na maayos upang mapansin ako ni Miss. Ang lahat ng kasangkot ay papatayin." Ang kabaliwan sa mga mata ni Huandong ay naging mas malakas. Siya ay naging isang sinag ng makulay na ilaw ng bahaghari habang dumadaan diretsyo sa atmosfera ng planetang Ranyon at bumaba na parang isang meteor. Ang kanyang pagbaba ay may matinding kayabangan. Ipinalawak niya ang kanyang divine sense ng labis at ipinasok ito ng celestial spiritual energy na pinalibutan ang planeta. Ang kamanghamanghang tagpo ay parabang isang Diyos ang bumababa. Sa sandaling ito, naramdaman ng lahat ng mga cultivator sa planetang Ranyon ang malakas na aura na ito. Ang aura na ito ay labis na mayabang, parang tinatanaw lamang ang mga langgam habang hinahaplos ang buong mundo. "Ako si Huandong, isang miyembro ng pangalawang antas ng pamilya Huan mula sa planetang Thousand Illusion. Lahat ng mga ascendant cultivators ng planetang Ranyon, mabilis na lumapit sa akin." Ang malamig na tinig ay puno ng kayabangan. Ang kanyang tinig ay rumagasa na parang kulog sa buong planeta. Ang lahat ng mga cultivator na hindi pa umabot sa ascendant stage ay nagulat sa tinig, at ang ilan sa mga mabababang level ng cultivators ay dumura ng dugo dahil sa pagkabigla. Ang batang babae sa ilalim ng bato ay isa sa kanila. Siya ay kasalukuyang nagmumuni, ngunit siya ay nagulat nang ang divine sense ni Huandong na may halong celestial spiritual energy ay tumama sa kanya. Nasaktan ang kanyang puso kaya't dumura siya ng dugo at agad siyang nanghina. Marami pang cultivators na kagaya niya sa planetang Ranyon. Ang ninuno ng pamilya Ran, Carefree Shanren, at si Sun Shi ay biglang naging napakaputla. Ang mga salitang, "Pamilya Huan," ay parang isang hindi matitinag na espada na agad na tumusok sa kanilang mga puso at nagdulot ng malalaking pagbabago sa kanilang ekspresyon. Dumating sila, ang pamilya Huan, dumating, si Sun Shi ay bulong-bulong habang may mapait na ekspresyon. Tumingin siya kay Wang Lin nang may mata ng pag-asa, ngunit may halong despair sa kanyang mga mata. Ganon din ang ninuno ng pamilya Ran, at sabay silang tumingin kay Wang Lin ni Carefree Shanren. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay nanatiling pareho, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang malamig na pagtingin. Kumuha ng pera ng isang tao upang matulungan silang alisin ang isang sakuna. Ang divine sense ni Wang Lin ay kumalat na parang kulog. Wala itong tumugas habang ang kanyang divine sense ay nakatutok sa kalangitan at nag-transforma sa isang salita. "Umalis." Ang isang salitang iyon ay nagdulot ng kulog na lumitaw at sumabog na parang kabaliwan. Si Huandong ay bagong dumaan sa atmosfera nang ang kulog ay bumaba sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at sumigaw siya, nagtatangkang mamatay. Pagkatapos noon, bumuo siya ng isang seal at isang sinag ng puting liwanag ang nagtipon sa kanyang palad. Agad na nagsimulang magtipon at kumalat ang malamig na yin aura sa buong mundo. Upang ang isang cultivator ay makarating sa ascendant stage, kailangan magsanib ang kanilang domain sa kanilang orihinal na kaluluwa. Bagaman ang taong ito ay mula sa pamilya Huan, ang kanyang limitadong talento ay nagdulot na hindi niya kayang magtanim ng Thousand Illusion Ruthless Domain. Sa halip, pinapractice niya ang pangalawang cultivation method ng pamilya Huan, ang 5-element intent art. Ang kanyang domain ay ang metal na elemento sa 5 elemento. Ang metal ay nagpakita ng hindi matitinag na lakas.
Ang kanyang domain ay gumalaw kasama ng kanyang spell at ang kanyang kamay ay nagliwanag. Sa sandaling ito, parabang ang liwanag na iyon ay pinalitan ng liwanag mula sa kalangitan o parabang inabsorb ang lahat ng liwanag sa kalangitan. Gamit ang kapangyarihan ng liwanag, pinindot niya ang kanyang kamay. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay nanatili pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay kumislap ng kidlat at kumalat sa buong katawan niya. Para siyang isang celestial na may kontrol sa lahat. Itinuturo niya ang kanyang daliri at ang finger of death ay sumabog palabas. Ang daliring ito ng kamatayan ay naglalaman ng malupit na kidlat, kaya't ito ay ilang beses na mas malakas kaysa sa isang tao. Kung titingnan ito ng mabuti, makikita mong para kang humaharap sa divine retribution. Kabanata 674. Amuyin ang hangin at pakinggan ang ulan. Ang kaluluwa ay nakakaalam at naaalala lahat. Ang daliri ng kamatayan ay naging isang sinag ng itim na liwanag habang ito ay mabilis na lumabas. May mga alon na lumitaw sa paligid nito, at pati ang mga alon ay may kasamang kidlat na kumikislap. Ang tunog ay umalingaw at patuloy na pinalawak bago naging mga pagputok ng kulog na bumabagsak mula sa langit. Ang lakas ng kulog sa paligid ng daliri ng kamatayan ay mas malakas. Para bang ito ay ang galit ng kidlat ng banal na paghihiganti. Sa isang daliri, ang liwanag sa paligid ng katawan ni Huandong ay naglaho ng walang laban. Agad na naging mapatla ang kanyang ekspresyon at mabilis siyang umatras. Ang lakas ng daliring iyon ay sobrang lakas, na kahit sa kanyang kultivasyon, ang kanyang puso ay nanginginig. Ngunit ang sinag ng itim na liwanag ay tulad ng isang itim na dragon. Tinutok nito diretso si Huandong na umatras. Pinatama ni Huandong ang kanyang bag ng pag-iimbak at isang metal na espada ang lumabas. Kasabay nito, ang kanyang kanang kamay ay bumuo ng isang seal at pinindot ito sa espada. Sumigaw siya, lakas ng metal. Ang metal na espada ay tumigilid diretso patungo sa daliri ng kamatayan. Isang pagsabog na umabot sa langit ang biglang sumabog. Isang serye ng mga tunog ng pagkakabasag ang nangyari nang magbanggaan ang daliri ng kamatayan at ang metal na espada bago unti-unting magkabagsak ang espada hanggang sa mawala ito. Ang daliri ng kamatayan ay dumaan sa espasyo tulad ng isang kidlat at dumating sa harap ni Huandong. Sa sandali ng krisis, ang kamay ni Huandong ay bumuo ng isang seal at nagbanggaan sa daliri ng kamatayan. Isang malalakas na tunog ang umalingaw sa buong lugar. Ang katawan ni Huandong ay nanginginig at sa mukha siya ng isang bibig ng dugo. Umurong siya ng mabilis, tulad ng isang meteor, at habang siya ay umatras, ang kidlat ay kumikislap sa buong katawan niya. Bawat kislap ng kidlat ay nagpapulales sa kanyang mga sugat. Ang kidlat ay sobrang kakaiba, dahil isang bahagi nito ay pumapalibot sa kanyang kaluluwa, na nagdudulot ng matinding sakit. Ang kanyang mukha ay mapatla at puno ng takot. Ano bang klase ng kulog ito? Anong klase ng kultivasyon ang mayroon ng taong ito? Kung isang spell lang ang makakasira sa akin ng ganito, hindi siya galing sa planet Ranyon. Hindi ko kayang labanan siya. Kailangan kong umalis at agad ibalita ito kay Miss. Ang balat ni Huandong ay tinamaan at agad nagningning ng puti, naging mas mabilis siya at kalahating katawan na lang niya ang nawala sa walang hangganan at malapit na siyang mag-teleport. Nang si Wang Lin ay nasa unang yugto ng Ascendant, ang kanyang mga spells ay higit pa sa mga cultivators sa mid-stage Ascendant. Ang agwat ng late-stage Ascendant at unang mga yugto ay malaki, ngunit kaya niyang labanan ang mid-stage Ascendant cultivators. Ngayon, kahit nasa unang yugto pa rin siya ng Ascendant, ang dami ng celestial spiritual energy sa kanyang katawan ay malapit ng tumumba sa mga mid-stage Ascendant cultivators. Kailangan na lang niyang magkaroon ng enlightenment sa kanyang domain upang pumasok sa mid-stage ng Ascendant. Kaya, ang pagpatay kay Huandong ay kasing dali ng pagwagayway ng kanyang kamay. Ang mga mata ni Wang Lin ay naging malamig nang makita niyang nagsisikap si Huandong na tumakas. Dahil tinanggap niya ang kanilang bayad, kailangan niyang alisin ang sakunang ito. Minsan mahirap tukuyin kung ano ang tama o mali. Maingat na tinapik ni Wang Lin ang kanyang bag ng pag-iimbak at lumabas ang 7-star sword formation bilang 7 sinag ng liwanag. Ang 7-star sword formation ay nilikha ng Sword Saintling Tianhao, kaya paano mo ito may pagtanggol? Sa isang kisap mata, ang 7 espada ay lumabas at dumating sa harap ni Huandong sa sandaling malapit na siyang mawala sa walang hangganan. Ang 7 kaluluwa mula sa mga espada ay agad na lumitaw at nagsanib sa isa. Ang pinagsamang hayop ay umungol at malupit na kinagat si Huandong. Ang tunog na parang basag na salamin ay umalingaw sa buong langit. Sa loob ng walang hangganan, ang mga mata ni Huandong ay puno ng takot, at ang hayop ay pilit na hinihila si Huandong palabas mula sa walang hangganan. Nang siya ay lumabas, ang 7 espada ay pumulibot kay Huandong, ang mga dulo ng espada ay malapit sa kanyang katawan. Kapag gumalaw siya ng kahit kaunti, ang mga espada ay dumaan sa kanyang katawan at wawasak sa kanyang kaluluwa. Mula nang magpakita si Huandong hanggang sa siya ay nahuli, lahat ng ito ay nangyari ng sobrang bilis. Ilang hininga lang ang lumipas. Ang ninuno ng Ran pamilya ay huminga ng malamig na hangin.
Kahit naramdaman niya ang mga spells ni Wang Lin at alam niyang malakas ang mga ito, ang pagmamasid bilang isang ikatlong partido ay isang ganap na ibang karanasan. May takot sa kanyang mga mata. Dati, nang atakihin siya ni Wang Lin, isang mabilis na anino lang ang nakita at muntik nang mamatay. Ngayon, napagtanto niyang ang itim na anino na iyon ay hindi lamang spell ni Wang Lin. Mukhang bawat spell ni Wang Lin ay lubhang nakakatakot. Ganap na nagdesisyon siya na hindi na siya magiging kaaway ni Shu Mo. Ang takot na naramdaman ni Carefree Shenren sa kanyang puso ay hindi rin magaan kaysa sa naramdaman ng ninuno ng Ran pamilya. Tinitigan niya ang 7-star sword formation at huminga ng malalim. Sa puntong iyon, wala na siyang alinlangan na kung nais ni Shu Mo na patayin siya, hindi siya makakalaban. Matatakot ako na ang kanyang cultivation ay nasa rurok ng late stage ng ascendant. Sa kabilang banda, si Sun Shi ay mas kalmado. Sa kanyang puso, iniisip niyang ang cultivation ni Wang Lin ay sobrang taas. Sa puntong ito, pakiramdam niya ay mas magaan at iniisip kung ganito kalakas si Shu Mo, kailangan kong tiyakin na magkaibigan kami. Ang ulo ni Huandong ay tila nawalan ng pakiramdam. Ang 7 espada sa paligid niya ay parang mga patalim ng kamatayan na nakasabit sa kanyang ulo na maaaring bumagsak anumang oras. Tinutok niya ang kanyang mata kay Wang Lin, ngunit nakita rin niya ang iba pang 3 sa likod niya at sumigaw, Ran Shafeng, Sun Shi, Zhao Chuawen, naghahanap ba kayo ng kamatayan? Ang 3 ay tahimik na nag-isip ngunit hindi nagsalita. Gayunpaman, may mabilis na kislap ng malamig sa kanilang mga mata. Nakita ni Huandong ang malamig na liwanag at lihim na napansin na may mali. Sumigaw siya, nandito lang ako sa utos ng Huan family. Kung patayin ninyo ako, magpapadala ang Huan family ng iba. Akala nyo ba kaya nyo silang patayin lahat? Sa inyong kakayahan, kung tatanggihan nyo ang Huan family, tiyak kayong mamatay. Pakawalan nyo ako at maghahanap ako ng patas na paghatol para sa inyong lahat. Bagamat ang mga salita ni Huandong ay para sa ninuno ng Ran pamilya at mga kasama, paminsan-minsan ay sumasadyang tumingin siya kay Wang Lin. Tila may takot siya sa taong nahuli siya. Nag-aalala rin siya kung anong pinagmulan ng maaaring mayroon siya. Matapos marinig ito ng ninuno ng Ran pamilya, may alinlangan sa kanyang mga mata, ngunit agad itong pinalitan ng pagpapasya. Maingat niyang sinabi, fellow cultivator Huan, nais ko sanang malaman kung bakit kayo pumunta sa planet Ran yun. Tinutok ni Huandong ang mga mata kay ninuno ng Ran pamilya at pagkatapos ay tinitigan ng iba. Ngumiti siya. Kaya pala pinatay ninyo ang miyembro ng Huan family noong 4 na taon na ang nakararaan. Ran Shafeng, Sun Shi, Zhao Chuawen, ang dugo ng inyong mga pamilya ay magtatapos na. Ang ekspresyon ng ninuno ng pamilya Ran ay naging malungkot habang tinitingnan si Wang Lin at sinabi, Kapalitang Shu, paano kung ipasa mo na sa amin ang taong ito? Nanatili ang ekspresyon ni Wang Lin na pareho at tumango. Si Shu. Sino ka ba at bakit nais mong makialam sa usapin ng aming pamilya Huan? Biglang tumingin si Huandong kay Wang Lin at sumigaw, bumalik na ang ninuno ng aming pamilya Huan. Akala mo ba ay kaya mong labanan ang ninuno ng aming pamilya Huan? Patawarin kita, at ipinapangako kung hindi kita isasama sa aking ginagalang na babae. Tiyak hindi kita madidamay sa bagay na ito. Ang miss ng pamilya Huan. Tumingin si Wang Lin kay Huandong. Ipinaliwanag ni Sun Shi, Kapalitang Shu, hindi mo pa alam ito, ngunit ang ninuno ng pamilya Huan ay nagbalik ng isang babae mula sa Alliance Star System. Tinanggap siya bilang kanyang disipulo at gagamitin ang ritual ng pagpapalit ng dugo upang baguhin ang kanyang lahi. Pinagmasdan ni Wang Lin si Huandong at nagtanong, ano ang antas ng kultibasyon ng ninuno ng pamilya Huan? Nakangiting sumagot si Huanhong, ang kultibasyon ng ninuno ay umabot na sa pangalawang hakbang. Ilang libong taon na ang nakalilipas, nasa yinatyang stage na siya. Tiningnan ni Wang Lin ang ninuno ng pamilya Ran at ang mga kasama nito na may isang ngiti na hindi isang ngiti. May bahid ng pang-uuyam sa kanyang mata, kaya't ang ninuno ng pamilya Ran ay napababa ng ulo. Tahimik na sinabi ni Wang Lin, ipinapasa ko siya sa inyo. Wala na akong kinalaman dito. Pagkatapos ay inalag niya ang kanyang kamay at ang 7-star sword formation ay pinalibutan si Huandong, nanisil ang kanyang orihinal na kaluluwa. Pagkatapos, ang mga espada ay bumalik sa tabi ni Wang Lin. Mayroon pa akong mahalagang bagay na aasikasuhin at babalik ako pagkatapos ng ilang buwan. Nang magsalita, lumingon si Wang Lin at umalis. Nagpakita sa mata ni Huandong ang pag-asa at sumigaw, kung papatayin niyo ako, hindi kayo pagpapatawarin ng aking miss. Si Lady Huan Mei lang ang disipulo ng ninuno, at siya ang magiging pinuno ng pamilya Huan sa hinaharap. Biglang tumigil si Wang Lin at lumingon. Tinitigan niya si Huandong at tahimik na tinanong, si Huan Mei. Ano ang tunay na pangalan niya? Pumutak ng pagngisi si Huandong at sinabi, kung palalayain mo ako, sasabihin ko sa iyo. Bago pa siya makapagtapos, kumunat ang noo ni Wang Lin at iniabot ang kamay. Agad na lumipad ang katawan ni Huandong sa kamay ni Wang Lin.
Ipinatong ni Wang Lin ang kamay niya sa ulo ni Huandong at isang kidlat ang kumidlat sa kanyang mata. Ang anino sa likod niya ay mabilis na dumaan sa kanyang braso at ganap na pinalibutan ang katawan ni Huandong. Soul Search. Sa kalagitnaan ng ascendant ang cultivation ni Huandong, kaya't kung nais niyang gamitin ang spell na Soul Search, kailangan niyang gamitin ang lakas ng Celestial Guard. Ang mga alaala ni Huandong ay parang mga piraso ng pira-pirasong mga bahagi habang tinatanaw ito ni Wang Lin gamit ang tulong ng Celestial Guard. Habang tinatanaw ito, nagsimulang mag-shake ng malakas ang katawan ni Huandong at ang mga mata niya ay nagpapakita ng matinding pakiramdam ng pagsusumikap. Habang isinasaliksik niya ang mga alaala, biglang nakita ni Wang Lin ang isang magandang babae, at ang kanyang ekspresyon ay naging malungkot. Binitawan niya ang kamay at tinamaan ang katawan ni Huandong. Bumagsak ang katawan ni Huandong at nahuli ni Wang Lin ang kanyang orihinal na kaluluwa. Itinapon ni Wang Lin ang orihinal na kaluluwa ni Huandong sa isang bandila ng kaluluwa na may 1,000,000,000 na kaluluwa. Ang biglaang eksena ay nagdulot ng pagkabigla sa ninuno ng pamilya Ran at mga kasama nito, at nagkaroon sila ng kani-kanilang mga iniisip. Liu Mei. Kunot noong frown ni Wang Lin, at ang mga eksena mula sa planetang Suzaku ay muling pumasok sa kanyang isipan, pati na rin ang mga nangyari sa Suzaku Tomb. Ang babaeng iyon ay nagkaroon ng malaking swerte at dumating sa All Heaven Star System. Tahimik na nagmuni-muni si Wang Lin ng matagal. Tumingin siya sa langit at hindi nagsalita habang siya ay umalis. Hindi na nang ahas ang ninuno ng pamilya Ran at mga kasama nito na pigilan siya. Tinitigan nila nang walang magawa ang unti-unting paglayo ng silhouette ni Wang Lin. Paglabas niya mula sa atmosfera, tinapik ni Wang Lin ang kanyang bag ng pagdadala at lumitaw ang Star Compass. Ito ay naging isang pilak na dragon at nawala sa kalawakan. Umupo si Wang Lin sa lotus position sa pilak na dragon at bulong sa sarili, wala namang malalim na galit ang babaeng si Liu Mei sa akin. Kung alam niyang ayusin ang lahat, magiging maayos ang lahat. Kung magpapatuloy siya sa ugali niya katulad ng sa planetang Suzaku, hindi ko siya matitinag. Tungkol naman sa ninuno ng pamilya Huan, hindi ko kailangang makipaglaban sa kanya ng hanggang kamatayan. Kung siya ay magpapakita, aalis na lang ako gamit ang tulong ng Celestial Guard. Isa pa, ako lang mag-isa, at siya ay may pamilya. Kung hindi ko siya kayang patayin, papatayin ko na lang ang ilan sa mga miyembro ng kanyang pamilya bilang paghihiganti. Matapos magdesisyon, hindi na muling pinansin ni Wang Lin ang isyu tungkol kay Liu Mei at tumutok sa mapa sa kanyang isipan. Papunta siya patungong planetang Yunzia. Ang metal element flame metal vein sa planetang Yunzia ay labis na mahalaga sa akin, dahil ito ay isang perpektong pagkakataon upang makumplito ang heaven-defying bid. Hindi ko papayagan na pigilan ako ng sinuman. Kung may magtatangkang magnakaw nito, papatayin ko sila. Ang mga mata ni Wang Lin ay naging malamig habang lumilipad siya sa mga bituin. Sa paglalakbay, hindi nakapagpahinga si Wang Lin. Isang buwan ang lumipas at nakita niya ang planetang Yunzia sa malayong kalawakan. Kabanata 675. Papasok muli si Situnan sa saradong pinto ng cultivation. Agad na napansin ng pamilya Huan ang pagkamatay ni Huandong. Bilang isang malaking pamilya sa pangunahing planeta ng cultivation, ang pagpatay sa isang miyembro ng pamilya ay nagdulot ng malaking kalituhan. Ang ninuno ng pamilya Huan ay nagalit nang marinig ito. Subalit, biglang kumislap ang kanyang mga mata at pinigilan ng mungkahi ng pamilya Huan na maghiganti sa planeta Ranyon. Sa halip, inilipat niya ang petsa ng ritual ng dugo. Ang miyembro ng pamilya na pinatay ay nasa ilalim ni Huan Mei, kaya pagkatapos ng ritual ng dugo, hayaan si Huan Mei na personal na humarap dito. Walang sino man ang naglakas loob na tumutol sa ninuno ng pamilya Huan. Bagamat alam ng lahat na pinapayagan ng ninuno si Huan Mei na ipakita ang kanyang lakas, wala ni isa ang naglakas loob magsalita pa. Natapos na ang usapin. Ay ang planeta Ranyon gamit ang isang planet silang formation upang walang makalabas. Si Huan Mei ang haharap sa bagay na ito pagkatapos ng ritual ng dugo. Sa sandaling kumilos ang pamilya Huan, nagbago ang kulay ng langit. Sa tulong ng planet silang formation, ang planeta Ranyon ay naging parang isang ibong nakakulong. Tungkol kay Liu Mei, pagkatapos marinig ang pagkamatay ni Huadong, walang nagbago sa kanyang ekspresyon. Parang ang namatay ay isang langgam lamang. Tumingala si Liu Mei sa asul na langit at bamulong, planeta Ranyon. Isa ba itong laban upang ipakita ang aking lakas sa pamilya Huan? Ayon sa guro, sa ritual ng dugo, ililipat niya sa akin ang ilan sa kanyang cultivation. Sa halagang pagbaba ng kanyang cultivation ng isang antas sa loob ng 200 taon, tutulungan akong maabot ang rurok ng huling yugto ng Ascendant. Tungkol sa pagpasok sa yin at yang na yugto, nakasalalay ito sa aking sariling pangunawa. Pagkatapos noon, lalawak ang agwat sa pagitan ko at ng lalaking mula Suzaku. Sa mga darating na taon, kapag narating ko ang ikalawang hakbang at makita ko siya muli, hindi ko alam kung anong kalagayan ang mararamdaman niya. Subalit, sa oras na iyon, magiging langgam na siya, katulad ni Huandong. Bahagyang ngumiti si Liu Mei.
Ang kanyang ngiti ay napakaganda at tiyak na magpapakaba sa puso ng sinuman. Ang dalawang gwardya na nagbabantay malapit sa kanya ay napatigil nang makita ang kanyang ngiti. Ang mga mata nila ay nagkaroon ng pagsamba at pagkahumaling, na parabang kagaya ng mga mata ni Huandong. Ang 10,000 Illusion Heavenly Devil daw ay kayang maglagay ng anumang bagay sa ilalim ng ilusyon. Dumaan ang banayad na hangin, pinapaypayan ang kanyang mahabang itim na buhok. Itinaas niya ang kanyang daliri upang hawakan ang kanyang buhok. Sa sandaling iyon, naramdaman ng mga alon ng pagbabago mula sa loob ng kanyang bag. Bagamat ang mga pagbabago ay naruroon lamang sa loob ng bag, puno ito ng galit. Dahan-daang pumuno ang galit sa bag. Ibinaba ni Liu Mi ang kanyang ulo at hinaplos ang kanyang bag. Ang mga pagbabago sa loob ay hamina, ngunit ang galit ay lalong lumakas. Mahinang sinabi ni Liu Mi, maging masunurin ka. Hindi ka maaaring lumabas ngayon. Kinagat niya ang kanyang daliri, ipinasok sa bag, at nagpakita ng isang masakit na ekspresyon. Dahan-daang nawala ang mga alon at ang galit sa loob ay sapilitang pinigilan. Ikaw, bakit mo ginagawa ito? Isang sinaunang tinig ang lumabas mula sa likuran ni Liu Mei. Dahan-daang sumulpot ang ninuno ng pamilya Huan. Tumingin siya sa bag ni Liu Mei at nagkunwaring magalit. Sabi ko na sa iyo dati, masyadong malupit yan at huwag mong galawin. Nag-isip si Liu Mei at hindi nagsalita. Sumigaw ang ninuno ng pamilya Huan, patayin mo na ang bagay na iyon ngayon at huwag mo nang alagaan. Kung patuloy mong gagawin ito, sirain mo ang iyong Dao Heart. Paano ka makakatawid sa unang hakbang at makakapunta sa yin at yang stage? Itinaas ni Liu Mi ang kanyang ulo patungo sa ninuno ng pamilya Huan at mahinang sinabi, Guro, alam na ni Liu Mi ang dapat gawin. Pakiusap, huwag na nating pag-usapan ito, okay lang. Tumingin ang ninuno ng pamilya Huan kay Liu Mi. Matapos ang matagal na katahimikan, huminga siya ng malalim at nagsabi, bakit kailangan mong maging ganyan? Tungkol naman kay Wang Lin, ang pilak na dragon ay diretsyong patungo sa planeta Yunzia. Mula sa malayo, ang planeta Yunzia ay kulay madilim na abo dulot ng makapal na hamog na bumabalot dito. Ang kapal ng hamog ay hindi na kayang pasukin ng Divine Sense. Dagdag pa rito, may mga tunog ng mga angal mula sa hamog na parabang nagbabala sa mga dumadaan na huwag pumasok. Dinala ng pilak na dragon si Wang Lin sa labas ng planeta Yunzia at tinutok ang mata sa makapal na hamog. Lamyo lang ang mga mata ni Wang Lin, pagkatapos ay tinapik ang kanyang bag at lumabas ang 7-star sword formation. Nagsimulang mag-ikot ang mga espada, lumikha ng isang malakas na spiral na puwersa. Pinalibutan ng puwersang ito, naglakad si Wang Lin at inilagay ang star compass sa kanyang bag. Pumasok siya sa hamog habang ang 7-star sword formation ay tumusok dito na parang isang patalim. Ang sword formation ay mabilis na umiikot, tinataboy ang lahat ng hamog sa harap ni Wang Lin. Ngunit sobrang kapal ng hamog na ito. Kahit na may ganitong paraan, ang hamog na nasa harapan ni Wang Lin ay tila walang katapusan. Kung titignan mula sa labas, parang nilamon ng hamog si Wang Lin. Kahit na may dumaan, hindi nila mapapansin na may isang tao na mabilis na bumababa sa ilalim ng hamog. Tahimik si Wang Lin. Sa vortex na nilikha ng sword formation, hindi makakalapit ang hamog. Gayunpaman, sa mga sandaling ito, ang paligid niya ay naging kulay abo at hindi siya makakita ng kahit ano. Ang kanyang divine sense ay nakablock din, kaya't tanging ang kanyang instinct ang kanyang sinusuong habang patuloy siyang lumilipad pababa. Pagkalipas ng ilang panahon, ang hamog sa harapan niya ay unti-unting hamina. Kinuswat ni Wang Lin ang kanyang mga mata at agad na nagpasped. Lumabas siya mula sa makapal na hamog na parang isang meteor, at ang tanawin na tumambad sa kanyang mata ay nagdulot sa kanyang mga mata na magluha. Ang langit ay puno ng makapal na hamog, kaya't hindi makalusot ang sinag ng araw at nagdulot ng kumpletong dilim sa lupa. Ngunit hindi ito nakakaapekto sa mata ng isang cultivador. Ang lupa ay puno ng mga bitik, na parabang maraming malalaking bibig na nagnanais lumamon ng lahat. Isang malakas na aura ng kamatayan ang bumalot sa kalangitan at sa lupa. Hindi ito galing sa isang tao o bagay, kundi mula sa buong planeta. Ang lupa na puno ng mga bitik ay tinakpan ng halos mga bulok na tentacles na dahan-daang gumagalaw. Sa unang tingin, parang buhok ng lupa. Ang tanawin na ito ay magdudulot sa puso ng sinuman na maging mabigat at nahirapan. Ang mga angal mula sa planeta Yunzia ay patuloy na naririnig, at karamihan nito ay galing sa ilalim ng lupa. Isa itong ganap na nasirang planeta ng cultivation. Tahimik na pinag-isipan ni Wang Lin habang patuloy na lumilipad, iniiwasan ang metal vein. Habang lumilipad siya, nakita niya ang mga guho ng ilang mga lungsod. Malinaw na ang lugar na ito ay isang napakayaman na lugar, ngunit ngayon ay naging guho na. Ang mga tentacles mula sa lupa ay nakapalibot sa mga guho ng mga lungsod. Hindi maiwasang manginig ang katawan ng isa kapag nakita ito. Habang tahimik na lumilipad sa kalangitan, ang mata ni Wang Lin ay tumingin sa mga lungsod. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga tentacles, na kanina'y gumagalaw,
ay biglang tumigil. Pagkatapos, lahat sila ay mabilis na umatras at nawala sa ibabaw. Sa sandaling iyon, isang nakakagimbal na angal ang umabot mula sa malayong abot ng kalangitan. Ang isang pulang ulap na sumaklaw sa lahat ng bagay ay dumaan patungo kay Wang Lin na parang isang mabagsik na buhawi. May isang malaking mabagsik na hayop na nakasakay sa pulang ulap. Ang hayop na ito ay kahawig ng isang dragon, ngunit hindi isang dragon. Mahabang katawan nito na umaabot sa libu-libong talampakan at ang ulo nito ay tatsulok. Maaari itong masabing parang isang ahas, ngunit ang buong katawan nito ay may buhok. Habang umuungal ang hayop na ito at mabilis na dumaan, kahit ang hamog sa kalangitan ay parang nahati ng isang invisible na kamay, nagbubukas ng daan. Nang makita ni Wang Lin ang hayop gamit ang kanyang divine sense, nagbago ang kanyang ekspresyon at sumabog, Moongazer Serpent. May malalim na alaala sa hayop na ito ang sinaunang Diyos. Si Wang Lin ay huminga ng malalim. Nang hindi magsalita, agad siyang lumipad pababa at pumasok sa ilalim ng isang bitik. Kasabay nito, pumasok sa kanyang isipan ang impormasyon tungkol sa Moongazer Serpent mula sa sinaunang Diyos na si Tusi. Agad na kumislap ang isang misteryosong liwanag sa mata ni Wang Lin. Ang Moongazer Serpent ay hindi isang nilalang na natural na ipinanganak, ito ay isang kakaibang parasite na nabubuhay sa katawan ng isang sinaunang Diyos. Kapag ang sinaunang Diyos ay buhay pa, sinisipsip nila ang dugo ng sinaunang Diyos upang mabuhay, ngunit hindi sila makakalabas sa katawan ng sinaunang Diyos. Minsan, ginagamit sila bilang mga mahika na kayamanang sa sinaunang Diyos. Kapag ang sinaunang Diyos ay namatay, namamatay din ang parasite. Gayunpaman, mayroong isang bihirang pagkakataon na ang Moongazer Serpent ay hindi namamatay ngunit nakakayanan nitong umalis sa katawan ng sinaunang Diyos. Ang mas malakas na sinaunang Diyos, ang mas malakas ang Moongazer Serpent. Lahat ng Moongazer Serpent sa katawan ng sinaunang Diyos na si Tusi ay namatay, kaya hindi sila lumitaw. Ngunit isang Moongazer Serpent ang lumitaw dito. Maaaring mayroon ditong mga labi ng isang sinaunang Diyos. Ngunit kung totoo ito, hindi ito makatarungan. Paano walang nakakaalam sa All Heaven Star System? Kung may makapangyarihang cultivador na nakita ito, hindi nila ito basta-basta ipagpapalampas. Si Wang Lin ay nasa ilalim ng isang bitik, nakatingin sa pulang ulap sa kalangitan. Ang higanteng katawan ng Moongazer Serpent ay unti-unting lumilipad papalayo, at siya ay nag-isip ng tahimik. Sa sandaling ito, sa isang napakabanaag na planeta ng pagsasanay sa Alliance Star System, dalawang babae na nakasuot ng makulay na kasuotan ang pumasok sa kabisera ng isang mundong mortal. Bawat isa sa mga babae ay may bola ng maliwanag na lumulutang sa kanilang kanang kamay. Ang mga bola ng liwanag ay naglalabas ng malakas na aura ng pagpatay. Habang lumulutang ang dalawang babae sa kalangitan, isa sa kanila ang sumigaw, "Si Tunan, lumabas ka rito." Isang sumpa ang nagmula-mula sa kabisera, kasunod ng isang lalaking nakasuot ng purple na tumakbo palabas. Hindi man lang siya lumingon sa dalawang babae at agad na tumakas. Si Tunan, ipinag-utos na ng leader ng sekta. Hinahanap ka sa planetang Luanfeng at lahat ng mga planetang sakop nito. Hindi ka makakatakas. Ang lalaking iyon ay si Tunan. Siya ay kasalukuyang nasa isang malungkot na kalagayan at sumigaw pabalik, "Sabihin mo sa mabahong babaeng iyon na kung patuloy siyang magpapilit sa akin, kukit ko ang eksena ng pang-aakit niya sa 10,000 jade at ikakalat ko ito sa buong Alliance Star System." Diyos ko, hinabol ako ng halos isang siglo. Nakakainis. Emph. Agad na pinagsama ng dalawang babae ang dalawang bola ng liwanag sa kanilang mga kamay. Ang mga bola ay agad na natunaw at naging anyo ng isang napakagandang babae. Sa pagkakataong ito, hindi kita palalampasin. Ang anyo ng babae ay kumilos at iniangat ang kanyang kamay na parang jade. Biglang dumilim ang kalangitan at pati ang lupa ay nagsimulang mag-zin. Mabilis na kinompresa ang kalangitan at lupa. Naglabas ng kakaibang sigaw si Tunan at parang may apoy na sunog mula sa kanyang katawan habang mabilis siyang tumakbo palabas. Kahit na siya ay tumakas, nag-ubos siya ng isang malaking bangkus ng dugo at agad na pamatla ang kanyang mukha. "Mabahong babae, maghihintay ka. Sisiguraduhin ko na ang lahat ng mga cultivator at mortal sa Alliance Star System ay makikita ang iyong pang-aakit. Gagawin kitang kilala sa Alliance Star System. Tinutupad ko ang aking salita." Nag-ubo ulit si Tunan ng isang bangkos ng dugo at tumakas ng mabilis. "Sa pinakamarami ay magtutuloy na lang akong mag-ensayo sa closed door cultivation, maghintay ka lang." Ang mga mata ni Tunan ay namumula. Nais na niyang magtuloy sa closed door cultivation muli. Kung hindi siya makarating sa Nirvana Scryer stage, hindi siya lalabas. Kabanata 676. Si Huan Mei ay lumapit. Ang katimugang bahagi ng planetang Thousand Illusion ay pag-aari ng pamilya Huan. Dito matatagpuan ang isang malalim na lawa na tinatawag na Illusion Moon Pool, kung saan gaganapin ang ritual ng bloodline. Ang tubig sa lawa ay inalis na ng ninuno ng pamilya Huan,
kaya't tanging isang malalim na hukay na lamang ang natira sa lupa. Siya ngayon ay lumulutang sa ibabaw ng lawa na may seryosong ekspresyon sa mukha. Sa ibaba niya, nakatayo ang 10,000 kasapi ng pamilya Huan. Tahimik silang lahat. Ang buong lugar sa loob ng ilang kilometro ay ganap na tahimik. Isa-isang pumunta ang bawat kasapi ng pamilya Huan sa gilid ng malalim na hukay at pinutol ang isa nilang braso upang maglabas ng dugo. Kapag sapat na ang kanilang inilabas na dugo, ang kanilang mga mukha ay namumutla at umatras ng may malungkot na ekspresyon. Habang ang mga kasapi ng clan ay umaakyat isa-isa, ang dugo ay unti-unting pumuno sa malalim na hukay. Ang madilim na pulang dugo ay naglalabas ng matinding amoy ng dugo na bumabalot sa buong lugar. Ang dugo ng 10,000 kasapi ng pamilya Huan ay hindi sapat upang punuin ang hukay ng dugo. Gayunpaman, mayroong sapat na dugo sa loob. Ang huling tao ay ang ninuno ng pamilya Huan. Hindi siya nagdalawang isip na putulin ang kanyang sariling palso at maglabas ng maraming dugo. Siya ang naglabas ng pinakamaraming dugo, at ang kanyang ekspresyon ay unti-unting naging mapatla. Sa huli, binawi niya ang kanyang palso, bumuo ng isang seal, at malumanay na sinabi, "Matuno." Sa isang salita, isang vortex ang lumitaw sa loob ng lawa at dahan-daang umiikot. Ang dugo ng 10,000 tao ay unti-unting nagsanib at naging hindi na mapaghihiwalay. Ang ritual ng bloodline ay pinipino ang pinakamalinis na dugo ng pamilya Huan mula sa 10,000 kasapi ng pamilya Huan. Ginagawa itong 1,000 blood rune na imprinted sa isang tao, at pagkatapos ay tuluyang kunin ang lahat ng dugo mula sa katawan ng taong iyon. Ang mga mata ng ninuno ng pamilya Huan ay nagpakita ng isang malalim na tingin at sinabi niya sa seryosong tono, "Huan Mei." Stepfather. Lumabas si Liu Mei mula sa grupo. Ang kanyang puting damit ay nagbigay sa kanya ng isang pakiramdam ng kabanalan. Mabagal na sinabi ng ninuno ng pamilya Huan, "Pumasok ka sa blood pool at magtulungan ng mabuti." Tumango si Liu Mei at naglakad patungo sa blood pool. Nang pumasok siya sa lawa ng walang saplot, tumama ang amoy ng dugo sa kanya. Bahagya siyang nagkibit-balikat ngunit matigas na pumasok sa lawa. Habang patuloy siyang pumapasok sa blood pool, ang dugo ay unti-unting sumasabsob sa kanyang mga tuhod, baywang, dibdib, at sa huli, tuluyan ng tinabyunan ang buong katawan niya. Sa loob ng blood pool, tanging ang vortex na lang ang makikita, at wala ng kahit anong bakas ni Liu Mei. Malalim na huminga ang ninuno ng pamilya Huan at mabilis na bumuo ng iba't ibang mga seal gamit ang kanyang kamay. Maraming mga seal ang lumipad mula sa kanyang kamay papunta sa blood pool. Isang malakas na aura ang nagsimulang maglabas mula sa kanya at unti-unting kumalat. Habang mabilis niyang ginagawa ang mga seal, ang blood pool ay tila kumulo at ang vortex ay umiikot ng mas mabilis. Matapos ang matagal na panahon, biglang kumislap ang mga mata ng ninuno ng pamilya Huan at sumigaw. Noong unang panahon, ang ninuno ng pamilya Huan ay isang celestial ng Thunder Celestial Realm. Bagaman winasak ang Celestial Realm, ang bloodline ay nanatili. Ang ritual ng bloodline ngayon ay magsasanib ng dugo ng Huan upang magdagdag ng isa pang tao sa hinaharap na kaluwalhatian ng aming pamilya. Isang komplikadong spell ang lumabas mula sa ninuno ng pamilya Huan. Agad itong naging imprint sa sandaling umalis sa kanyang bibig, at pumasok sa blood pool. Bloodline, lumabas. Sumigaw ang ninuno ng pamilya Huan, at biglang tumigil ang buong blood pool. Pagkatapos ay may isang malakas na kalabog at ang blood pool ay naging isang blood pillar. Sa isang iglap, bumagsak ang blood pillar at naging mga blood rune na lumulutang sa langit. Sa loob ng hukay ay nakaupo si Liu Mei. Siya ay nakaupo sa lotus position na nakapikit ang mata. Ang ninuno ng pamilya Huan ay huminga ng malalim, pagkatapos ay ang kanyang kanang kamay ay bumuo ng isang seal at itinutok kay Liu Mei. Sa isang iglap, isang sugat ang lumitaw sa noo ni Liu Mei at patuloy na dumadaloy ang dugo mula dito. Habang patuloy ang pagdaloy ng dugo, ang ekspresyon ni Liu Mei ay lalong pumaputi. Sa oras na ito, isang blood rune mula sa langit ang biglang bumagsak at ipinahid sa katawan ni Liu Mei. Sumunod, isang malaking bilang ng mga blood rune ang bumaba at ipinahid sa kanyang katawan. Habang ang mga blood rune ay patuloy na bumababa, halos bawat pulgada ng katawan ni Liu Mei ay napuno ng mga blood rune. Nagtayt ang mga mata ng ninuno ng pamilya Huan at pagkatapos ay siya ay lumapit kay Liu Mei at iniangat ang kanyang kanang kamay. Isang misteryosong liwanag ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang liwanag na ito ay nagbago ng 10,000 beses. Ang sinumang tumingin dito ay agad na makikita ang lahat ng posibilidad ng kanilang buhay, mula sa kanilang kapanganakan hanggang sa kanilang kamatayan. Lahat ng sakit, pagmamahal, at galit ng kanilang buhay ay naruroon sa ilusyon na ito. Ito ang Dao ng ninuno ng pamilya Huan, ang 10,000 Illusion Identityless Dao. Inilapag niya ang kanyang palad sa noo ni Liu Mei. Ang malakas na Dao ng ninuno ng pamilya Huan ay diretsyong pumasok sa pinagmulan ng kaluluwa ni Liu Mei. Kasabay nito, ang kanyang sariling celestial spiritual energy ay dumaloy kay Liu Mei ng walang anumang reserba upang tulungan siyang pataasin ang kanyang antas ng pagsasanay.
Ang dami ng celestial spiritual energy na kailangan upang maabot ang tuktok ng ascendant stage ay labis na malaki, kaya't wala ni isang first step cultivator ang makakagawa nito. Pati na rin ang mga cultivator sa yin at yang stage ay hindi kayang gawin ito. Tanging ang mga nakapasok na sa ikalawang hakbang lamang ang may ganitong uri ng makapangyarihang lakas. Ang ninuno ng pamilya Huan ay isang makapangyarihang cultivator sa ikalawang hakbang. Ang kanyang antas ng pagsasanay ay nasa maagang yugto ng Nirvana Scryer. Malalaking dami ng celestial spiritual energy at walang katapusang daw ang nagsanib at inilipat sa katawan ni Liu Mei ng ninuno ng pamilya Huan. Maliwanag na pinahahalagahan ng ninuno ng pamilya Huan ang disciple na ito at ang kanyang layunin ay ipasa ang pamilya Huan kay Liu Mei. Kung hindi niya ipagpapalit ang sarili niyang pagsasanay upang tulungan si Liu Mei na tumaas ang kanyang antas ng pagsasanay. Nanginginig ang katawan ni Liu Mei, pagkatapos ang lahat ng blood rune sa paligid niya ay biglang pumasok sa kanyang katawan at naging dugo ng pamilya Huan. Pumailan lang ito sa loob ng kanyang katawan at tinanggal ang lahat ng kanyang sariling dugo. Kasabay nito, ang kanyang kaluluwa ay nagsimulang magliwanag ng maliwanag at mabilis na naging mas malakas. Maagang yugto ng ascendant, kalagitnaang yugto ng ascendant, huling yugto ng ascendant, tuktok ng huling yugto ng ascendant. Ang mga matang puno ng inggit ay nagmula sa 10,000 kasapi ng pamilya Huan na malapit. Makatarungan ang kanilang inggit. Ang ascendant ay isang makapangyarihang realm. Ilang mga cultivator ang naipit sa ascendant stage. Ilang mga cultivator ang kailangang magpalipos ng libu-libong taon upang marating ang tuktok ng huling yugto ng ascendant sa kanilang sarili. Si Liu Mei na ito ay nakamit ang layunin ng maraming tao sa mas mababa sa kalahating oras ng oras. Ang braso ng ninuno ng pamilya Huan ay lumitaw at siya ay agad na naging mas matanda. Lumakad siya pabalik ng ilang hakbang, at ang kulay sa kanyang mga mata ay kumupas. Tiningnan niya si Liu Mei at mahinang sinabi, "Simula ngayon, ikaw ay isang miyembro ng pamilya Huan. Ang dugo ng pamilya Huan ay dumadaloy sa iyong katawan. Ang iyong ama ay kailangang magtulungan na ngayon. Sa panahong ito, kailangan mong magpursige upang maabot ang yin at yang stage sa lalong madaling panahon." Lumiko si Liu Mei at tahimik na tumingin sa ninuno ng pamilya Huan. Hindi siya nagsalita at basta na lang tumango. 10,000 Illusion Heavenly Devil daw. Talaga akong nais malaman kung anong uri ng pagbabago ang mangyayari sa 10,000 Illusion Heavenly Devil daw sa ikalawang hakbang. Tumawa ang matandang lalaki at hindi tila nag-aalala sa kawalang interes ni Liu Mei. Ipinagpag niya ang mga manggas at nawala. Ang boses ng matandang lalaki ay umalangaw, pumunta sa planetang Ranyon. "Huan Mei, ito ang iyong unang laban bilang isang miyembro ng pamilya Huan. Magpatanyag ka." Itinaas ni Liu Mei ang kanyang ulo. Hindi niya tiningnan ng mga tens of libong kasapi ng pamilya. Sa halip, siya ay lumulutang sa ere tulad ng isang celestial. Ang kanyang target ay ang planetang Ranyon. Hindi siya nagdala ng mga tagasunod at naglakbay mag-isa. Sa loob ng bitik sa lupa, inalis ni Wang Lin ang kanyang tingin mula sa Moongazer Serpent. May pagkabigla pa sa kanyang mga mata. Ang Moongazer Serpent na ito ay libu-libong talampakan ng haba, at ang lakas nito ay hindi naiiba sa mga cultivator ng Nirvana Scryer. Kung wala ang mga sinaunang Diyos, ang kakayahan nitong makipag-away ay hindi malakas. Hanggat hindi ko ito pinapalakas, mananatili itong nasa unang anyo. Nag-isip si Wang Lin sandali. Ayon sa alaala ng sinaunang Diyos, ang mga parasitiko na nakatira sa katawan ng sinaunang Diyos ay may 3 anyo. Ang unang anyo ay katulad ng lumipas na. Wala itong kakayahang makipaglaban. Sa ikalawang anyo, ang lahat ng buhok sa katawan nito ay magbabalik loob at magbabago ng iba't ibang porma sa loob ng katawan ng sinaunang Diyos. Karaniwan, ang ikalawang anyo ay nangangahulugang natutulog ito. Ang pangatlo at huling anyo ay lumalabas kapag ito ay umaatake. Ang mga buhok nito ay maghihigop at maabot ang parehong haba ng katawan nito. Kung makatagpo ka ng Moongazer Serpent sa ganitong estado, dapat agad tumakas, o may panganib ng pag-atake. Habang nag-iisip si Wang Lin, siya ay pumunta pa sa loob ng bitik. Ipinakalat niya ang kanyang divine sense, naghanap ng metal na elemento ng ugat. Medyo kakaibang makita ang isang Moongazer Serpent dito. Hindi ito hayop na maaari kong provokohan, kaya't mabuting kalimutan ito at mag-focus na lang sa paghahanap ng metal na ugat. Mabilis ang takbo ni Wang Lin, at nagpatuloy siya sa pagbaba sa ilalim ng lupa. Hindi nagtagal, nakarating siya sa isang dulo, ngunit hindi siya huminto. Dumiretso siya sa pader. Pumasok ang kanyang katawan sa pader at patuloy na bumaba gamit ang Earth Escape Technique. Habang gumagalaw, bahagyang napakwelyo si Wang Lin. May sticky fluid na patuloy na dumadaloy mula sa lupa sa paligid niya. Kung wala ang kanyang celestial spiritual energy, matagal na siyang natakpan ng likidong iyon. Napakakakaibang lugar nito. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at ang kanyang divine sense ay lumaganap ng mas malayo at mas malayo. Paminsang nararamdaman niya ang malakas na panginginig, at tuwing nararamdaman ito, iiwasan niya ito.
Nagpatuloy ang kanyang divine sense na lumaganap hanggang halos nasakop nito ang buong planeta. Biglang kumunat ang mga mata ni Wang Lin. Sa pinakamalalim na bahagi ng planetang ito, nakita niya ang isang metal na ugat na umaabot ng walang katapusang kilometro. Ang ugat na ito ay matatagpuan sa ilalim ng planeta, na may dulo na bahagyang lumabas mula sa lupa sa kabilang dako ng planeta. Ito ang paraan kung paano natagpuan ng isang kasapi ng pamilya Huan ang metal na ugat na ito. Habang pinagmamasdan ito, lalong kumunat ang mga mata ni Wang Lin. Hindi siya agad bumalaw kundi nagsimulang mag-isip. Kung ang metal na ugat na ito ay lubos na naitago, may katuturan ito. Ngunit, ang ugat na ito ay hindi naman itinatago. Anumang ascendant cultivator na dumaan dito ay agad itong matutuklasan. May kakaibang nangyayari. Sinuri ni Wang Lin ang ugat ng mabuti, ngunit wala siyang nakita. Pagkatapos ng ilang sandaling pagninilay, nagpakita si Wang Lin ng matibay na desisyon. Inilabas niya ang kanang kamay at pinunit ang lupa sa kanyang harapan. Pagkatapos, tumulak siya papunta sa pinakailalim ng metal na ugat. Hindi nagtagal, nakarating siya sa ugat. Ang nakita niya sa harapan niya ay isang malaking ugat na may mga kislap ng gintong liwanag. Ang malaking ugat ay parang isang dragon na kumikilos sa paligid ng planeta Yunzia. Matapos mag-isip ng kaunti, dahan-daang lumapit si Wang Lin. Naramdaman niya na may mali. Matapos makita ang Moongazer Serpent, may ulap na patuloy na bumabalot sa kanyang puso. Kabanata 677. Smoke Signal. Bakit nga ba narito ang Moongazer Serpent? Bakit wala ni isa mang nakakuha ng metal na ugat sa kabila ng lahat ng panahot ito ay nakatambad, isa-isa? Pumasok sa isip ni Wang Lin ang mga palaisipan na ito. Titig na titig siya sa ugat at hindi gumawa ng anumang padalos-dalos na desisyon. Ang mga taon ng pag-iingat ay nagdulot sa kanya ng ugali ng pagtatanong sa lahat ng bagay. Marami masyadong misteryo dito. Kung magmamadali siya, maaari siyang makaharap ng isang krisis na hindi niya kayang isiping mangyari. Habang pinipigilan ng urge ng puso niyang agad na kunin ang metal na ugat, dahan-dahan lumakad si Wang Lin sa paligid ng ugat. Ang kalituhan sa kanyang isipan ay unti-unting lumalakas. Sa kanyang opinyon, ang metal na ugat na ito ay masyadong maayos. Ang ugat ay halos pare-pareho ang kapal mula simula hanggang dulo. Kung ito ay isang natural na nabuo na ugat, tiyak hindi ito magiging ganito. Ang ugat na ito ay mas mukhang mahahabang bahagi ng mga buto. Habang iniisip ito, biglang huminto ang katawan ni Wang Lin at ang mga mata niya ay nagpakita ng kakaibang kulay. Habang tinatitigan ng ugat, ang puso niya ay gulong-gulo. Buto. Posible kayang isang buto na iniwan ng hindi kilalang puwersa at ito ay ang mga labi nito. Napahinga si Wang Lin ng malalim. Hindi niya kayang isiping anong klaseng hayop ang may ganitong metal na ugat bilang buto. Nag-isip siya sandali bago ipagpatuloy ang pag-follow sa metal na ugat. Sa puntong iyon, biglang yumanig ang lupa at agad na naramdaman ni Wang Lin ang mga alon ng panginginig mula sa lahat ng direksyon. Lahat ng panginginig na ito ay papataas. Pinagtuunan ni Wang Lin ang kanyang buong celestial spiritual energy at ang mga mata niya ay puno ng takot. Ang kanyang divine sense ay patuloy na kumakalat at malinaw niyang nakita ang hindi mabilang na mga tentacles na lumalabas mula sa ugat at umaabot papunta sa lupa. Sa huli, lumabas ito mula sa mga bitik sa ibabaw at nagsimulang mag-alon pataas at pababa. Nagulat si Wang Lin sandali, ngunit agad niyang ibinaba ang kanyang ulo upang tingnan ang metal na ugat. Lalong lumakas ang kakaibang pakiramdam sa mga mata niya. Ang eksenang ito ay medyo pamilyar. Tinitigan ng metal na ugat, biglang kumislap ang mga mata ni Wang Lin at siya ay bumulong. Ang lugar na ito ay puno ng tentacles, na parabang ang buong planeta ay may mga buhok na tumutubo mula dito. Ang ikalawang anyo ng Moongazer Serpent ay kapag ang lahat ng buhok sa katawan nito ay nag-withdraw, kaya't ito ay nasa estado ng pagkakatulog. Posible kaya na, ang lugar kung saan ako naruroon, ang planetang Yunzia, ay isang napakabigat na Moongazer Serpent. Napahinga si Wang Lin at titig na titig sa metal na ugat na hindi kalayuan. Hindi ito isang metal na ugat, ito ay talagang isang buto. Ngunit, hindi ito buto ng kahit anong hayop kundi, buto ng isang Moongazer Serpent. Naging malamig ang puso ni Wang Lin. Kung agad kong kinuha ang metal na ugat, sigurado ay gising ko agad ang Moongazer Serpent na ito. At magiging dahilan ng aking kamatayan. Imposible para sa Moongazer Serpent na ito naganap na magising, pero sapat na magising ito kahit saglit lamang upang patayin ang sinumang magtatangkang kunin ang buto. Dahan-daang naintindihan ni Wang Lin kung bakit wala ni isa man sa mga makapangyarihang cultivator ang nagpunta upang subukang kunin ang buto. Hindi dahil hindi nila gusto, kundi hindi nila kayang gawin. Naniniwala akong may mga dumaan na dito bago, ngunit sila ay namatay lahat. Sa isang paraan, matalino ang kasapi ng pamilya Huan. Kumuha lamang siya ng kaunting bahagi mula sa ibabaw at agad na umalis. Kung kumuha siya ng mas marami, tiyak na gising ang Moongazer Serpent. Maari ring may kasamang swerte ito. Kung ibang tao, kahit ang pinakamaliit na bahagi ay magpapagising sa Moongazer Serpent.
Isang daang mga kaisipan ang dumaan sa isipan ni Wang Lin. Alam niyang kailangan niyang umalis agad dito at huwag na itong pag-isipan pa. Ngunit tinitigan niya ang metal na ugat at hindi siya makapagpasya na basta na lang umalis. Ang gusto ko ay ang buong buto, ngunit madyay gising ang Moongazer Serpent kung susubukan ko itong kunin. Kung ginawa ko iyon, magbabago ang katawan nito sa anyo ng atake at tiyak na mamamatay ako, ngunit ayaw kong basta sumuko ng ganito. Pabaantong hininga si Wang Lin at kumislap ang mga mata niya. Naalala niya ang lahat tungkol sa Moongazer Serpent mula sa mga alaala ng sinaunang Diyos. Walang ibang nilalang na nakakaalam ng mga parasitiko na ito tulad ng mga sinaunang Diyos. Iyon ang aking kalamangan. Ang Moongazer Serpent na ito ay nabubuhay sa dugo ng mga sinaunang Diyos. Ang mga tentacles ang kanilang pinakasensitibong organo. Anong pamamaraan ang maaari kong gamitin upang kunin ang butong ngunit hindi magising ito? Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap ng misteryosong liwanag habang siya ay bumubulong. Noong nilamon ko ang lahat ng mga Celestial Ascension Fruits, punong-puno ako ng kabaliwan. Noong mga panahong iyon, kahit may kumuha ng aking mga buto, baka hindi ko pa naramdaman. Kung nilalagay ko ang Moongazer Serpent sa estado ng ilusyon habang ito ay natutulog pa, baka magawa kong kunin ang buto nito. Nag-isip si Wang Lin sandali habang tinititigan ang metal na ugat ng hindi matanggap at huminga ng malalim. Isang hakbang at siya ay nasa ibabaw ng lupa, pagkatapos ay nag-teleport siya sa kalagitnaan ng hangin at muling lumitaw sa labas ng planeta Yunzia. Lumitaw ang Star Compass at mabilis siyang dinala palayo sa planeta Yunzia. Mula sa malayo, tinitigan ni Wang Lin ang planeta Yunzia habang nakasakay sa Star Compass. Ang mga mata niya ay nagpakita ng matibay na desisyon. Dapat ko makuha ang buto ng Moongazer Serpent na iyon. Maaari kong gawing gamot upang maparalisa ang Moongazer Serpent. Gayunpaman, kailangan ko ng marami nito upang mailagay ang napakalaking Moongazer Serpent sa estado ng ilusyon. Kung ibang tao, kahit naisip nila ang paraan at nakakuha ng malaking halaga ng gamot, hindi nila magagawang ipasok ang Moongazer Serpent ito. Ang Moongazer Serpent ng isang sinaunang Diyos ay hindi tatanggap ng anuman maliban sa dugo ng isang sinaunang Diyos, maliban na lamang kung may gumamit ng sinaunang taktika ng Diyos upang utusan ito. Tanging si Wang Lin lamang ang may sinaunang taktika ng Diyos. Habang lumilipad ang pilak na dragon sa mga bituin, si Wang Lin ay nakaupo sa likod nito na may malungkot na ekspresyon. Ang paglalakbay na tumagal ng ilang buwan ay isang ganap na pag-aaksaya ng oras. Akala niya ay matatapos niya ang heaven-defying deed, ngunit ganito na lamang ang nangyari. Kalimutan na. Naghintay na ako ng higit sa 800 taon, kaya't hindi ko naalintana ang maghintay pa ng kaunti. Basta makuha ko lang ang sapat na Celestial Ascension Fruits upang i-refine, maaari ko lang bumalik. Gayunpaman, hindi ko inasahan na makatagpo ng isang malaking Moongazer Serpent. Ilang mga bituin kaya ang mayroon ng sinaunang Diyos na nagdala ng ganoong kalaking Moongazer Serpent. At malinaw na matagal nang natutulog ang bagay na ito dahil may mga guho pa ng mga syudad sa ibabaw nito. Pinagaan ni Wang Lin ang kanyang ekspresyon at nagsimulang mag-isip. Ang Moongazer Serpent na ito ay nasa anyo ng isang planeta, kaya't kapag ito ay magising, naiisip ko kung anong uri ng lakas ang taglay nito. Takot ako na kahit sinaling Tianhao, ang All-Seer, at sila, ay agad natatakas sa takot. Sa kasamaang palad, hindi ito makikinig sa sinuman maliban sa kanyang amo. Kahit na nandito ang aking orihinal na katawan, magiging walang silbi. Kung maaari kong kontrolin ito at dalhin ito pabalik sa Alliance Star System, hindi ba't magiging isang masayang kaganapan? Nagbitaw si Wang Lin ng mapait na ngiti habang pinapalihis ang Star Compass diretso patungong planeta Ranyon. Habang kumikislap ang pilak na liwanag, siya ay papalayo at papalayo mula sa planeta Yunzia. Sa planeta Ranyon, ang ninuno ng pamilya Ran, si Carefree Sanren, at si Sun Shi ay nakatingin sa langit. Ang kanilang mga ekspresyon ay seryoso at malungkot. Planet Ceiling Formation. Ang mukha ni Sun Shi ay puno ng kalungkutan. Sinabi ni Carefree Sanren, hindi gagawin ng pamilya Huan ang ganitong mga bagay. Kung mayroon silang oras para mag-set up ng Planet Ceiling Formation, sana ay bumaba na sila sa planeta Ranyon. Ang ninuno ng pamilya Ran ay nag-isip ng matagal at sinabi, natatakot akong ang bagay na ito ay inihanda para sa bagong ampon na anak ng ninuno ng pamilya Huan, si Huan Mei, upang ipakita ang kanyang lakas. Nais ng pamilya Huan na lipulin ang aming tatlong pamilya at ginagamit ang formation upang pigilan kaming makatakas. Ang mata ni Sun Shi ay naging malamig. Sinabi ng ninuno ng pamilya Ran, hindi nila kayang lipulin ang aming mga pamilya. Sa mga nakaraang taon, ang tatlo sa amin ay lihim na pinadala ang mga talentadong miyembro ng pamilya palabas ng planeta. Hanggat may mga buhay sila, magpapatuloy ang apoy ng aming mga pamilya. Sa kasamaang palad, ang aming mga ugat ay nasa planeta Ranyon, kaya paano namin maililipat ang aming buong pamilya sa isang maikling panahon? Kung mabilis kaming lumipat, tiyak na magiging sanhi ito ng pagputok ng bagay na ito ng maaga. Carefree Sanren ay mapait na ngumiti.
Nag-aalangan si Sun Shi at nagsabi baka bumalik si fellow cultivator Shu mo. Kinagat ng ninuno ng pamilya Ran ang kanyang mga ngipin at sinabi, kung hindi siya babalik kapag nahuli kaming tatlo ng pamilya Huan, dadalhin ko siya sa bagay na ito. Paano ko siya pababayaan na kunin ang lahat ng mga Celestial Jades ng libre? Nangako siya na protektahan kami pero umalis sa oras ng krisis. Walang hiya. Tahimik na nag-isip si Carefree Sanren. Nagbuga ng buntong hininga si Sun Shi at nagsabi, kalimutan na. Kahit bumalik siya, ano ang magagawa niya? Nakatawid na ang ninuno ng pamilya Huan sa ikalawang hakbang, kaya sino ang makakapigil sa kanya? Ayon sa balita, may dalawang ninuno ang pamilya Huan sa ikalawang hakbang. Isa sa kanila ay namatay sa laban para sa Thunder Celestial Realm, kaya isa na lang ang natira. Bagamat hindi na siya kasing lakas gaya ng dati, basta't dumating siya, magiging wala na ang lahat. Tahimik na nag-isip ang tatlo. Puno sila ng pagsisisi sa nangyari 4 na taon na ang nakalilipas. Karma ito. Bigla na lamang nagbago ang ekspresyon ng ninuno ng pamilya Ran at sumigaw, dumating na sila. Itinaas ni Sun Shi at Carefree Sanren ang kanilang mga ulo. Nararamdaman nila ang panganib na paparating mula sa langit, at ang kanilang mga ekspresyon ay naging mas malungkot. Ang mga alon ng panginginig ay dumating mula sa langit habang ang isang halos walang katapusang presyon ay bumaba mula sa itaas. Sa labas ng planeta Ranyun, si Liu Mei ay naglakad patungong planeta habang nakasuot ng puti. Ipinakalat niya ang kanyang divine sense pagkatapos dumaan sa planet Silang Formation at itinok ang ninuno ng pamilya Ran at ang kanyang mga kasama. Ang kanyang ekspresyon ay kasing payapa ng tubig habang dahan-dahan siyang lumapit. Brother Sun, Brother Zhao, ang tatlo sa atin ay naglaan ng karamihan sa ating buhay sa pakikibaka. Ngayon na naayos na natin ang mga bagay sa hinaharap, bakit hindi natin pagbigyan ng ating mga sarili na magpakawalan ng buong lakas? Kahit na mamatay tayo ng walang pagsisisi. Bagamat mababa ang kanyang boses, naglalaman ito ng diwa ng labanan. Habang nakatingin siya sa langit, ang kanyang mga mata ay naglalaman ng naglalagablab na apoy. Si Brother Ran ay bayani. Dahil sinusunog mo ang iyong kaluluwa, hayaan mong makasama kita. Si Carefree Sanren ay tumawa at isang naglalagablab na apoy ang lumitaw din sa kanyang mga mata. Ang mga mata ni Sun Shi ay nagpakita ng matibay na determinasyon at ngumiti siya. Kalimutan na. Ang magtulungan sa buong buhay ko ay nangangahulugang magkakaroon ako ng lakas upang pasukin ang langit at pag-alitan ang mga Celestial Generals. Paano ako magpapatalo ngayon? Ang napakalakas na diwa ng labanan ay sumabog mula sa tatlo sa kanila na parang malaking apoy ang biglang sumat sa planeta Ranyun. Bagamat ang mga nagbabalik ng kanilang kaluluwa ay hindi maaaring lumikha ng signal smoke, makakalikha sila ng diwa ng labanan na 10 beses, 100 beses, o 1,000 beses na mas malakas kaysa sa signal smoke. Naabot ng malakas na diwa ng labanan ng rurok nang lumitaw ang magandang anyo ni Liu Mei. Ang katawan ni Liu Mei ay bumaba mula sa langit habang tinitingnan niya ang tatlo sa kanila at mamurming, sinusunog ang kanilang mga pinagmulan na kaluluwa. Ang kanyang boses ay napakaganda, tulad ng hangin ng tagsibol na dumaan sa lupa. Mayroon ding misteryosong puwersa sa kanyang boses. Tinutok ni Carefree Sanren ang kanyang mga mata kay Liu Mei sa langit. Ang apoy sa kanyang mga mata ay unti-unting kumupas at pinalitan ng bahagyang pananibik. Kabanata 678. Parating. Habang tinitingnan si Liu Mei na bumababa mula sa kalangitan na parang isang diyosa, hindi lamang si Carefree Sanren, kundi pati si Sun Shi ay nawala ng layunin sa laban at nagsimulang mag-struggle. Tanging ang ninuno ng Ran pamilya, na ang pagninuno ay umabot sa kalagitnaan ng ascendant stage, ang nakaya pa ring panatilihing malinaw ang isip, ngunit hindi ito magtatagal. Sa kanyang isipan, ang tinig mula sa babae sa kalangitan ay parang isang awit mula sa langit. Ang mga salita nito ay parang pumasok sa kanyang isipan at nagdulot pa ng mga damdamin ng mga mortal. 10,000 Illusion Ruthless Domain. Malaking pagbabago ang nangyari sa ekspresyon ng ninuno ng Ran pamilya at nagsimula siyang mag-apoy sa loob. Ang apoy na ito ay nagmula sa pagsasanib ng kanyang origin soul at origin energy. Dahil dito, tumaas ang kanyang pagninuno ng malaki. Sumigaw siya at ang sigaw na ito ay parang kidlat na umuugong sa kalangitan at kumilos ang langit at lupa. Ang mga mata ni Sun Shi ay muling nagkalinaw at nakaramdam siya ng takot sa kanyang puso. Sa oras na iyon, parang nakaharap siya sa kanyang pinakamamahal at hindi na niya kayang umatake. Ang ekspresyon ni Liu Mei ay neutral habang nilalapit ang sarili at mahinang nagsabi, hindi kayo kayang talunin. Kung babalik kayo sa Huan pamilya, maaari kayong magkaroon ng pagkakataong mabuhay. Ang katawan ng ninuno ng Ran pamilya ay natakpan ng apoy at humakbang siya paabante. Gumawa siya ng isang seal gamit ang kanyang kamay at ipinasa ito pababa. Agad lumabas ang Ran family's Palm Thunder at isang alon ng kidlat ang sumabog mula sa kanyang kamay diretso patungo kay Liu Mei. Nagpakita si Liu Mei ng isang hitsura ng kawalan ng magawa at dahan daw ang Nil Arrow ang kanyang buhok.
Ang kanyang jade na kamay ay inabante at may lumabas na kalupitan sa kanyang mga mata. Ang dulo ng kanyang daliri ay tumama sa kidlat, na nagdulot ng pagyanig at biglang naglaho. Maingat na sinabi ni Liu Mei, kung magbabalik loob kayong mag-apoy ng inyong mga kaluluwa, siguraduhing sunugin ito ng mas malalim. Pagkatapos niyang sabihin iyon, ang pagka-fanatiko sa mga mata ni Carefree Sanren sa likod ng ninuno ng Ran pamilya ay naging mas malakas pa. Pati ang pagsasabing iyon ay nagdulot ng isang kalikwan sa kanyang isipan. Wala nang ibang naruroon kundi ang itsura ng babae sa harap niya. Walang pag-aalinlangan, sumulong siya at hinaranggan ang ninuno ng Ran pamilya. Ang origin soul sa kanyang katawan ay biglang nag-apoy. Ang ganitong klase ng apoy ay hindi lamang nagmula sa kanyang origin soul kundi pati na rin sa kanyang katawan. Mayroon din kayong kasama. Ang mga mata ni Liu Mei ay tumingin kay Sun Shi. Si Sun Shi ay halos nag-control na ng kanyang puso, ngunit pagkatapos marinig ang mga salita ni Liu Mei, ito'y lubos na bumagsak. Ang katawan niya ay nanginginig at ang pagka-fanatiko sa kanyang mga mata ay kagaya ni Carefree Sanren. Sunugin na rin niya ang kanyang origin soul at katawan ng walang alinlangan upang makamtan ang pinakamataas na lakas ng sandali. Ginawa niyang isang espada ang kanyang daliri at tinutok ito sa ninuno ng Ran pamilya ng walang alinlangan. Nagbigay ng malungkot na ngiti ang ninuno ng Ran pamilya at nagsabi, "Zhao Chuanwen, Sun Shi, nakakalungkot akong para sa inyong dalawa." Ngunit si Carefree Sanren at Sun Shi ay parang hindi narinig ito at naglabas ng kanilang mga spells ng walang pag-aalinlangan. Nagsimula silang makipaglaban hanggang kamatayan laban sa ninuno ng Ran pamilya. Ang mga tunog ng kidlat at mga palasong spell ay nagdulot ng lindol sa lupa at pagdilim sa kalangitan. Ang katawan ni Carefree Sanren at Sun Shi ay mabilis na naglaho. Ngunit bawat bahagi ng kanilang katawan na naglaho ay nagbigay sa kanila ng mas malakas na pagninuno. Nagtulungan sila bilang mga baliw laban sa ninuno ng Ran pamilya. Nagpakita si Liu Mei ng isang bahagyang ngiti. Talaga namang hindi niya kailangan ng ibang tao sapagkat habang nandoon siya, marami ang magiging handang makipaglaban para sa kanya. Ito ang 10,000 Illusion Heavenly Devil Dao. Lahat ng bagay sa mundo ay magagamit ng para rito. Handang magbayad ang ninuno ng Huan pamilya at isagawa ang bloodline ritual para kay Liu Mei dahil dito. Nais niyang makita kung anong lakas ito kapag umabot na sa pangalawang hakbang. Ang buong planeta ay naramdaman na parang lindol. Ang mga malalakas na tunog mula sa ilalim ng lupa ay patuloy na umuugong. Ang ninuno ng Ran pamilya ay puno ng panghihinayang at nagsimula na ring sunugin ang kanyang katawan. Sinusubukan niyang magsanib ng lakas ng pinakamalakas na paraan. Habang ang kanyang origin soul at katawan ay nasusunog, mabilis na tumaas ang kanyang lakas sa antas ng isang late-stage ascendant cultivator ng walang domain. Mas mabilis siyang umangat sa kanyang lakas kaya hindi nakaabot ang kanyang domain, kaya't naging isang pseudo-late-stage ascendant cultivator lamang siya. Gayunpaman, siya ay malakas pa rin. Nang magbigay siya ng isang sigaw, mabilis siyang naglaho at ang kanyang mga kamay ay mabilis na gumagawa ng mga seals. Bigla niyang isinara ang mga kamay at ang isang kumikinang na liwanag ay bumalot sa mga ito. Hindi siya gumagamit ng spell, kundi ang pinakamadirektang pamamaraan na gamitin ang origin energy sa loob ng kanyang katawan. Ang origin energy ay naging gininto ang liwanag. Nang bigla niyang binuksan ang kanyang mga kamay, ang gininto ang liwanag ay sumabog na parang matutulis na espada sa lahat ng direksyon. Sa sandaling ito, ang mga katawan ni Sun Shi at Carefree Sanren ay malapit ng maglaho. Kalahating bahagi na lamang ng kanilang mga katawan ang natira at ang natitira ay naglaho sa walang katapusang kalawakan. Ang pagka-fanatiko sa kanilang mga mata ay naging mas malakas, at walang alinlangan, nagdesisyon silang mag-self-destruct. Boom! Boom! Ang pagsabog ng mga ascendant cultivators na nagsusunog ng kanilang origin souls at katawan ay nagdulot ng malaking kalamidad sa planeta Ranyun. Ang kalangitan ay tila bumagsak at ang lupa ay sumabog. Ang dagat ng planeta Ranyun ay tumaas ng daan-daang talampakan at bumagsak sa lupa na parang galit na ang planeta. Ang mga espiritual na ugat sa planeta Ranyun ay parang pulbura at nagsimulang mag-explode dahil sa gabay ng pagsabog. Ang mga origin souls at katawan ni Sun Shi at Carefree Sanren ay naglaho. Kahit sa kanilang huling sandali ng buhay, hindi sila naging malinaw. Ang ninuno ng Ran pamilya ay nasa gitna. Bagamat kaya niyang labanan ito gamit ang kanyang malakas na pagninuno, siya pa rin ay nababalutan ng dugo. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang galit na galit, tinitingnan si Liu Mei na nanatiling kalmado at sumigaw, "Anong nakakasukang babae? Ang labanan na ito ay sa pagitan ko at mo. Bakit mo ipinamudmud sa mga mortal at sa planetang ito?" Nagbigay si Liu Mei ng isang bahagyang ngiti at mahinhin na sinabi, "Hindi ako umatake. Ang tatlo sa inyo ang naglaban sa pagitan ninyo. Anong kinalaman ko dito?" Itinaas ng ninuno ng Ran pamilya ang kanyang ulo at malakas na tumawa. Ang tawang iyon ay puno ng panghihinayang at kalungkutan. Habang tumatawa siya, may mga luha sa kanyang mga mata at tumingin siya sa lupa. Ang planetang dati maganda ay naging guho na.
Alam niyang kung mag-self-destruct siya upang saktan siya, ang planeta Ranyun ay magiging isang basurang planeta para sa cultivation. Ito ang aking tahanan. Ang kanyang mukha ay puno ng hinagpis habang tinitingnan si Liu Mei at sinabi, bawat salitang malinaw, ako, si Ran Shafeng, ay susumpa gamit ang aking kasalukuyang pagninuno upang ipagdasal kang mamatay ng walang libingan. Gayun din, ang pumatay kay Huandong ay hindi kami tatlo. May isa pang tao na ang pangalan ay Shumo. Habang sinasabi ito, itinaas niya ang kanyang kanang kamay at tinamaan ang kanyang noo. May narinig na pag-crack at ang kanyang burning origin soul ay biglang nagkulaps at kumalat sa kanyang katawan. Ang buong katawan niya ay dahan-daang naglaho sa ilalim ng mata ni Liu Mei. Sa huli, ito'y naging alikabok at bumagsak sa lupa. Ipinanganak ako sa Ranyun at mamamatay sa Ranyun. Ang tanging magagawa ko, si Ran Shafeng, ay protektahan ang planeta Ranyun. At ikaw, Shumo, ikaw ay isang kasuklam-suklam na tao, susumpa akong mamatay ka kasama ni Huan Mei. Ipinakita ng mga mata ni Liu Mei ang kaunting hindi pag-aalala, na para bang wala sa mundo ang makakaapekto sa kanyang isipan. Tumingin siya sa lupa sa ibaba at isang hakbang ang ginawa niya patungo sa lupa. Kailangang mapuksa ang Ran family, Zhao family, at Sun family, yan ang utos ng master, at wala itong kinalaman sa akin. Nandyan din si Shumo. Medyo kakaiba ang taong iyon, naisip ni Liu Mei sa kanyang sarili, at saka siya biglang kumunat ang noo. Ipinakalat niya ang kanyang divine sense at tumigil ito sa pinakamatinding timog ng planeta. May isang clone, interesante ang Sun Cultivator na iyon. Ibig sabihin nito, may mga clone din ang ninuno ng Ran family at ang Zhao Cultivator. Tumawa si Liu Mei. Mahusay na naitago ang clone na ito. Kung hindi dahil sa paglabas ng pagkilos ng clone nang mamatay ang katawan, hindi siya sana ito natagpuan. Pagkatapos ng lahat, kung hindi siya naghahanap nito, hindi niya sana ito mapapansin pagkatapos ng isang pag-sweep ng kanyang divine sense. Sa isang lungsod sa katimugang bahagi ng planeta Ranyun, may isang kabataan na nakaupo sa loob ng isang bahay. Ang kabataang ito ay kamukhang kamukha ni Sun Shi, at ang mukha nito ay puno ng mapait na ekspresyon. Mula 4 na taon na ang nakararaan, matapos nilang matutunan na nakagawa sila ng malaking pagkakamali sa pagpatay sa isang miyembro ng Huan family, ang tatlong ito ay nag-focus lahat ng kanilang pagsisikap sa pagpapino ng mga clone. Walang mga espesyal na pamamaraan na ginamit, at ang mga clone ay sobrang hina na hindi nila kayang makipaglaban. Gayunpaman, isa pa ring paraan ito para mapanatili ang kanilang buhay. Ang ninuno ng Ran family ay lihim na nagpapino ng clone ng daan-daang taon, at ito ay nakarating na sa antas upang makaalis sa planeta. Umalis na ito sa planeta kasama ang iba pang mga miyembro ng angkan 2 taon na ang nakalipas. Tungkol naman kay Carefree Ranren, may kakulangan siya sa mga pamamaraan, kaya hindi niya kayang paghiwalayin ang kanyang origin soul, ibig sabihin hindi siya makakapag-refine ng clone. Gayunpaman, mayroon siyang ibang paraan. Kung ano ito, wala nang ibang nakakaalam. Bagamat ang Sun Shi na ito ay nakapag-refine ng clone, ang kanyang cultivation ay nasa core formation stage lang, kaya hindi ito makakaalis sa planeta. Noon, nang maghanap siya kay Wang Lin, balak niyang humingi ng tulong ukol dito. Ngunit bago pa siya makapagtanong, tinanggihan siya ni Wang Lin. Bukod dito, ang bagay na ito ay may malaking kahalagahan, kaya nag-atubili siya at hindi na itinuloy ang pagtatanong. Kung nalamang ni Shumo na ang tatlo sa kanila ay may mga paraan ng pagpapatuloy ng kanilang buhay at ginigiit lamang siya sa mga ito bilang scapegoat, natatakot siya na kahit gaano karami ang Celestial Jades na ialok nila, hindi tatanggap si Shumo. Sa katunayan, baka pinatay pa sila ni Shumo sa galit. Nag-teleport si Liu Mei at dumating sa katimugang bahagi ng planeta Ranyun. Pagkatapos niyang makalapit sa lungsod, bigla niyang pinatingin ang kanyang ulo sa kalangitan. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang misteryosong liwanag na hindi pa niya nakita dati. Ang aura. Isang pilak na liwanag ang tumawid sa mga bituin at dumating sa labas ng planeta Ranyun. Si Wang Lin ay nakaupo sa Star Compass. Kinuha niya ang mga Celestial Jade ng tatlo, kaya kailangan niyang tuparin ang kanyang pangako. Kung hindi, wala nang dahilan upang siya ay bumalik. Ang kanyang ekspresyon ay orihinal na neutral, ngunit nang makita niya ang malakas na silang formation sa paligid ng planeta Ranyun, kumunat ang kanyang mga mata. Tumayo siya mula sa Star Compass at tinitigan ang restriction habang kumikislap ang kanyang mga mata. Nang umalis ako, wala pang restriction na ito. May napakagandang pangunawa si Wang Lin sa mga restrictions. Bagamat hindi niya kayang sirain ang restriction sa isang maikling panahon, kaya niyang pumasok nang hindi ito nasa Syra. Nag-isip siya sandali bago nag-charge ang Star Compass sa ilalim niya at lumipad ng diretso patungong planeta Ranyun. Sa planeta Ranyun, habang itinataas ni Liu Mei ang kanyang ulo, ang misteryosong liwanag sa kanyang mga mata ay naging mas malakas pa. Kabanata 679. 10,000 Illusion Heavenly Devil Dao. Inilagay ni Wang Lin ang Star Compass at pumasok sa planetang Ranyun. Pagpasok niya sa atmosfera, isang kisap ng lamig ang lumabas sa kanyang mga mata.
Nang siya'y nasa labas, napansin niyang ang planeta ay wasak na. Ang mga alon ng celestial spiritual energy ay umaalingaw-ngaw sa paligid. Malinaw na isang malaking labanan ang naganap dito. Huminga siya ng malalim. Nakita na ng kanyang divine sense ang itsura ni Liu Mei sa katimugang bahagi ng planetang Ranyun. Nagbago ng kaunti ang hitsura ni Liu Mei. Maaaring sabihing mas maganda siya kaysa dati. Bahagyang nagkunot ang noo ni Wang Lin, naglakad siya pasulong at naglaho. Nang siya'y muling magpakita, nasa katimugang bahagi siya ng planeta, 1,000 talampakan mula kay Liu Mei. Tinutok ni Liu Mei ang kanyang mata sa lalaking lumitaw 1,000 talampakan mula sa kanya, at ang misteryosong liwanag sa kanyang mga mata ay lalong lumakas. Napansin niya siya nang malapit na siya sa planeta. Pakiramdam niya, pamilyar siya, pero ang kanyang hitsura ay ganap na banyaga sa kanya. Hindi siya nagsalita. Sa halip, tahimik niyang tinitigan si Wang Lin. Tinitigan ni Wang Lin si Liu Mei at kalmadong sinabi, pinatay mo na sila. Pwede ka nang umalis. Pumunta siya dito dahil nagtaka siya kung bakit naruroon si Liu Mei sa katimugang bahagi ng planeta. Nang ikalat niya ang kanyang divine sense, agad niyang nakita ang clone ni Sun Shi. Pagkatapos mag-isip ng kaunti, naisip niyang naintindihan na niya ang nangyari. Dahil ang tatlo sa kanila ay nagsinungaling tungkol sa mga clone, wala na siyang dahilan para ipagtanggol pa sila. Basta't ginawa niya ang kanyang makakaya, sapat na iyon. Dagdag pa, ang ikinabahala ni Wang Lin ay naabot na ni Liu Mei ang rurok ng huling bahagi ng ascendant stage. Ang ganitong antas ng pagyabong ay sanhi ng pagpapaliit ng kanyang mga mata. Paano kaya umabot sa ganitong antas ang cultivation ni Liu Mei? Siguro may kaugnayan ito sa ninuno ng Huan family. Tiyak ito. Tinignan ni Wang Lin si Liu Mei at isang kailanungan ang sumak sa kanyang mga mata. May mga residual celestial spiritual energy pa sa kanya. Tila may ibang nagpakataas sa kanyang cultivation. Pero ang ganitong klaseng puwersadong pagtaas ay limitado sa celestial energy lamang. Imposible na umabot sa parehong hakbang ang kanyang domain. Tinitigan ni Liu Mei si Wang Lin at mahina siyang nagsabi, nagkita na ba tayo dati? Kalmadong sinabi ni Wang Lin, hindi. Tinitigan siya ni Liu Mei ng matagal bago siya magbigay ng isang ngiti na parang hangin ng tagsibol. Ngunit ang nakuha niyang sagot ay ang palaging kalmadong tingin ni Wang Lin. Tama na. Umalis ka na bago ko magbago ang isip ko. Nagbago ang tinig ni Wang Lin at naging malamig. Ang ngiting iyon ay labis siyang nakakaya mo. Dati rin ay ganito si Suzaku sa planeta. Ang mga mata ni Liu Mei ay nagpapakita ng isang kakaibang emosyon at mahina siyang nagsabi, hindi ko inaasahan na ang cultivation mo ay umabot na sa ganitong kahangahangang antas. Pati ako ay hindi makakita ng kabuuan mo. Nagkunot ang noo ni Wang Lin at malamig na tinignan si Liu Mei bago umiwas at umalis. Dahil nagsinungaling ang tatlong tao sa planetang Ranyun tungkol sa kanilang mga clone, hindi na niya kailangan pang makialam sa bagay na ito. Wang Lin, akala mo ba hindi kita makikilala? Ang tinig ni Liu Mei ay may kasamang lamig. Tumigil si Wang Lin at lumingon. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay naging malamig at sinabi, wala nang dahilan para subukan pa ako. Ako si Wang Lin. Kung patuloy mong ako guguluhin katulad sa planeta Suzaku, huwag mong sisihin ako kung papatayin kita. Sa ngayon, ang puso ni Liu Mei ay malayo sa kanyang hitsura. Sa ngayon, ang kanyang puso ay puno ng kalituhan. Hindi niya kailanman inisip na makikita niya si Wang Lin sa All Heaven Star System, at ang kanyang cultivation ay malakas na hindi na niya kayang makita ang kabuuan nito. Biglang dumaan sa kanyang mga mata ang mga eksena mula sa nakaraan. Habang tinitingnan niya si Wang Lin, ang mga magkasalungat na emosyon sa kanyang mga mata ay lalong tumindi, at mahina niyang sinabi, maliban sa iyo, wala nang iba pa ang may ganitong lamig na tingin. Binago mo ang hitsura mo, binago mo ang lahat, pero hindi mo kayang baguhin ang tingin mo. Natatakot akong binago mo ang sarili mo dahil ayaw mong makilala kita. Nagkunot ang noo ni Wang Lin at malamig na tinignan si Liu Mei at sinabi, sasabihin ko ulit, umalis ka na. Nagbigay ng isang magandang ngiti si Liu Mei, at pagkatapos ay nawala ang kalituhan sa kanyang mga mata. Pinalitan ito ng kawalan ng malasakit, at mahinang sinabi, ang cultivation mo ay tiyak na hindi mas mataas sa akin. Siguro may isang klase ng yaman na nakatago ang iyong cultivation. Ngayon, hindi ka na makakalabas. Isang pagsabog ng hangin ang narinig at ang finger of death ay dumating. Nanatiling neutral ang ekspresyon ni Liu Mei habang ang kanyang kamay na Jasper ay mabilis na bumuo ng isang seal at lumitaw ang isang spell. Ang isang liwanag na screen ay lumitaw sa harap niya habang nakipaglaban ng finger of death na nagdulot ng malakas na tunog. Ang mga kidlat ay kumidlat at ang screen ng liwanag ay nabasag. Ngumisi si Liu Mei at mahina niyang sinabi, hindi ako nagkamali. Ang cultivation mo ay nasa umpisa pa lang ng ascendant. Ang tinig ni Wang Lin ay puno ng pagkairita habang dahan-dahan niyang sinabi, ang cultivation na pinilit tumaas ay may maraming kahinaan. Tiyak may ibang layunin ang iyong guro. Ngumiti ng bahagya si Liu Mei at sinabi, anong pakialam ko?
Ngayon, hindi ka makakalabas. Kung hindi mo naabot ang ascendant na yugto, hindi sana ito mahalaga, pero dahil naabot mo, tapusin na natin ang ating alitan mula sa planeta Suzaku. Hayaan mong ipadala kita upang magkabalik kay Limuan. Naghahanap ka ng kamatayan. Hinampis ni Wang Lin ang kanyang bag ng pagkakahawak at agad na lumabas ang 7-star sword formation. Nagbago ito sa 7 sinag ng liwanag at mabilis na tumama kay Liu Mei. May neutral na ekspresyon, itinuro ni Liu Mei ang lugar sa pagitan ng kanyang mga kilay gamit ang kanyang kamay na yari sa jade, pagkatapos ay isang sinag ng pulang liwanag ang lumabas mula dito. Ang pulang liwanag ay mabilis na yamakap sa kanyang katawan at nagbago ng itsura, naging isang babae. Ang babaeng ito ay napaka-arogante, may matalim na mga mata, at maganda. Ang pares ng mga mata ng Phoenix ay tumingin kay Wang Lin ng may puot. Red Butterfly. Naglabas ng gintong liwanag ang mga mata ni Wang Lin. Ang babaeng ito ay si Red Butterfly. Nakatingin si Red Butterfly kay Wang Lin at kalmadong sinabi, kailangan nating tapusin ang ating alitan. At pagkatapos ay hinampis niya ang kanyang bag ng pagkakahawak at isang pulang rosas ang lumitaw. Itinapon niya ito at ang lahat ng mga talulot ay kumalat. Ang mga talulot ay lumulutang patungo kay Wang Lin na may misteryosong lakas. Anong klaseng spell ito? Ang mga mata ni Wang Lin ay bahagyang kumurap. Ang Liu Mei na nasa harap niya ay biglang naging si Red Butterfly. Dahil sa kanyang divine sense, nakumpirma ni Wang Lin na si Red Butterfly ito, na walang aura ni Liu Mei. Habang tinatamaan ng mga talulot, pinilit ni Wang Lin ang isang seal gamit ang kanyang kanang kamay, at sa isang pag-iisip, ang 7-star sword formation ay lumapit. Ang 7 espada ay bumuo ng isang bilog at mabilis na umiikot, lumilikha ng malakas na hangin ng espada na dumurog sa mga talulot ng bulaklak. Lalong lumakas ang yabang sa mga mata ni Red Butterfly habang ipinihit niya ang kanyang daliri at ang stamen ng bulaklak ay lumipad. Itinuro ng kanyang kaliwang kamay ng ilang beses, pagkatapos ay ang stamen ng bulaklak ay biglang nagsanib upang bumuo ng isang rune. Ipinatong niya ang kanyang kamay, at agad na lumipad ang rune. Patuloy itong lumawak hanggang sa umabot sa higit sa 1,000 talampakan at bumagsak kay Wang Lin tulad ng isang malaking bundok. Ang mga mata ni Wang Lin ay naging malamig habang itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro ang langit. Isang kidlat ang kumidlat sa langit at isang mahabang ilog ng underworld ang biglang lumitaw at tinapakan ng rune. Ang ilog ng underworld ay puno ng galit sa dugo. Sa kontrol ni Wang Lin, ang ilog ng underworld ay gumalaw tulad ng isang umuungol na dragon at agad na pinalibutan si Red Butterfly. Malapit na itong hilahin patungo sa buong katawan niya sa ilog ng underworld. Ang mga mata ni Red Butterfly ay kumislap at kalmadong sinabi, Dao Intent. May sarili kang Dao. Nagbigay ng malamig na hininga si Wang Lin. Habang gumagalaw ang ilog ng underworld, dumilim ang langit. May mga kidlat sa loob ng ilog ng underworld, kaya't lalo itong naging malakas. Naramdaman ni Red Butterfly ang isang pakiramdam ng panganib nang muli niyang ituro ang kanyang kanang kamay sa pagitan ng kanyang mga kilay. Sa pagkakataong ito, isang dilaw na liwanag ang lambaw unit sa kanyang katawan, at nang nawala ito, nagpakita ng isang maliit at payat na figure. Uncle. Ang salitang iyon ay naglalaman ng isang misteryosong lakas na nagpahinto sa ilog ng underworld ni Wang Lin. Zhou. Ang maliit na figure ay si Zhou. Mahinang tumingin siya kay Wang Lin nang may malalaking mata at ang mukha niya ay puno ng takot. Uncle, sa wakas ay natagpuan kita. Huwag mo akong iwan, okay lang. Ipinakita ni Wang Lin ang masakit na ekspresyon sa kanyang mga mata at sumigaw, tama na, Liu Mei. Nag-ikot ang ilog ng underworld at agad na hilahin si Zhou patungo rito. Ang mga mata ni Zhou ay puno ng takot at kalituhan habang tumitingin siya kay Wang Lin. Isang luha ang tumulo mula sa kanyang mata at mahina niyang sinabi, Uncle, papatayin mo ba si Ruer? Fake ito. Huminga ng malalim si Wang Lin at ang kanyang puso ay naging determinado. Nagpunta ang ilog ng underworld upang tapusin ang trabaho at mabilis na dumaan sa katawan ni Zhou. Malapit na itong lubos na lunurin siya. Ngunit sa sandaling iyon, isang mahina at mababang tinig ang umalangaw-ngaw. Taizu. Ang tinig na ito ay parang isang kampana na umabot sa katawan ni Wang Lin. Nakita niya ang ina na nawala siya ng 800 taon na tinitingnan siya ng mahinahon mula sa ilalim ng ilog ng underworld. Ang puso ni Wang Lin ay nanginig. Ang kanyang kamay ay nanginginig, pagkatapos ay ang ilog ng underworld ay bumagsak at nawala sa wala. Fake din ito. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap ng pula. Fake. Wang Lin, dahil sa aking 10,000 illusion heavenly devil Dao, pareho silang peke at totoo. Ang tinig ni Liu Mei ay parang ilusyon at dumating mula sa lahat ng direksyon. Si Zhou at si Red Butterfly ay lumitaw mula sa walang hangganan. Kasabay nito, lumitaw ang ama ni Wang Lin at tinitingnan siya ng mahinahon. Wang Lin, naaalala mo pa ba ako? Lumabas si Wang Zuo mula sa walang hangganan. Hindi na siya isang matandang lalaki kundi isang masiglang kabataan.
Disciple, kailangan mong tandaan na ipasa ang pamana ng Soul Refining Sect. Lumabas si Dotian mula sa walang hangganan, isang sinaunang figure. Di nagtagal, isa-isang lumitaw ang mga pamilyar na figure kay Wang Lin. Bawat isa ay tahimik na tinitingnan siya. Ang kanilang mga mata ay iba-iba. Ilan ay komplikado, ilan ay puno ng pagkawala, ilan ay puno ng kaligayahan, ilan ay puno ng kalungkutan. Nagkaroon ng isang asul na liwanag sa langit at naging isang babae. Ang babaeng ito ay si Limuan. Tinitingnan ni Limuan si Wang Lin nang may malumanay na tingin at mahina niyang sinabi, "Wang Lin, peke ba ako?" Nakatayo siya sa tabi ng ina ni Wang Lin. Para silang mag-ina habang tahimik na tinitingnan si Wang Lin. 10,000 Illusion Heavenly Devil daw. Tinitingnan ni Wang Lin ang mga pamilyar na figure sa kanyang harapan at nagpakita ng sakit sa kanyang mga mata. Ipinihit niya ang kanyang mga mata at mahina niyang sinabi, "Ang 10,000 Illusion Heavenly Devil daw ay parang demonyo ng langit. Nilalabanan nito ang katawan at pinaapoy ang pinagmulan ng kaluluwa ng isa upang sunugin ang isipan at katawan. Liu Mei, gaano karaming galit mayroon tayo para mang-alap ka ng ganitong dami ng aking nakaraan?" Lahat ng mga figure sa kanyang paligid ay biglang naging berde at mabilis na pumasok sa katawan ni Wang Lin. Kabanata 680. Espesyal na kayamanan ni Liu Mei. Binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata, ngunit puno ito ng kailanawan. Bagamat puno pa rin siya ng sakit, para bang nakita na niya ang buong mundo. Ang mga katotohanan na natutunan niya noon, kailangan niyang bitawan ang mga bagay na nakatakdang mawala. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at isang ulap ng mista ang lumitaw sa ibabaw nito. Ang mistang ito ay ang lahat ng usok na pumasok sa kanyang katawan. Ang kanyang orihinal na kaluluwa ay naglalaman ng bahagi ng sinaunang Thunder Dragon, kaya't naglalaman ito ng kapangyarihan ng langit na kidlat. Ang 10,000 Illusion Heavenly Devil daw na ito ay hindi sapat upang magdulot ng pagkasunog sa kanyang orihinal na kaluluwa. Tinitigan ni Wang Lin ang mistang iyon at nag-isip saglit bago ito durugan. Bagamat pilit mong pinataas ang iyong cultivation, hindi sapat ang iyong pagkaunawa sa iyong domain. May kasabihan ng mga ordinaryong tao, na ang sobra-sobrang pagsusumikap ay nagdudulot ng pagkatalo. Iyan ang iyong fatal na kahinaan. Sa sandaling dinurog niya ito, isang mahina at nakakabinging daing ang umabot mula sa walang hanggan. Sumunod, ang anyo ni Liu Mei ay lumitaw sa malayo. Ang kanyang mukha ay mapatla habang nakatingin siya kay Wang Lin. Ang mga mata nito ay puno ng puot at siya ay umungol, "Ikaw nga si Wang Lin, isang tao na may pusong walang awa. Huwag mong ipasa ang kasalanan sa akin, ikaw ang walang awa." Ang mga mata ni Wang Lin ay naglaho ng malamlam na puot. "Nag-focus ako ng buo sa Dao, ngunit ginamit mo ang Domain Soul, isa. Ang Lost Domain Soul na nakuha ni Wang Lin mula sa Giant Demon Clan Ancestor. Upang sirain ang aking purong katawan. Paano mo ito ipapaliwanag?" Ang boses ni Liu Mei ay nag-crack. Lahat ng kalmado niya mula kanina ay nawala at ang puot sa kanyang mga mata ay lalong lumakas. Nagkunot ang noo ni Wang Lin. Isang alaala ito na ayaw niyang balikan. Ang kanyang mga mata ay naging malamig at dahan-dahan niyang sinabi, "Ikaw ang unang kumilos." Gayun din, ang bagay ukol sa Domain Soul ay isang aksidente. Aksidente, nagsimula tumawa si Liu Mei. Ang kanyang tawa ay pumuputi hanggang sa puno ng kabangisan. Maaari niyang panatilihin ang 10,000 Illusion Heavenly Devil Dao mentality sa harap ng lahat. Ngunit pagdating kay Wang Lin, hindi na niya kayang itago. "Sumagot ka na aksidente lang, kaya't bibigyan kita ng isa pang aksidente." May kasamang sakit sa puot ang kanyang mga mata. Hinawakan niya ang kanyang bag ng pag-iimbak. Nagkunot ang noo ni Wang Lin. Biglang lumitaw ang Celestial Guard sa kanyang harapan at lumapit kay Liu Mei. Inangat ni Liu Mei ang kanyang kanang kamay mula sa bag ng pag-iimbak at binuksan ito. Isang itim na mistang mabilis na lumabas mula sa bag at isang halimaw na galit ang sumabog. Ang galit na ito ay nakakagimbal, at ang langit ay dumilim na parang natabunan ng mga ulap. Ang malalaking vortex ay nagsimulang mag-ikot sa langit. Napakabigat ng galit na ito. Habang kumakalat ito, nagsimula ang mga iyak ng mga multo mula sa 5 kilometro, parang naruroon sila sa realm ng mga multo. Isang malupit na sigaw mula sa itim na mistang iyon ang umabot. Mabilis na umusad ang itim na mistang iyon kahit hindi pa kayang matutukan ng divine sense. Bigla itong tumagos at dumaan sa Celestial Guard at tumutok kay Wang Lin. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay neutral habang tinitingnan ang itim na liwanag. Sa sandaling malapit na ito, ipinasok niya ang kanyang daliri tulad ng isang espada at nagbuo ng isang hangin. Ang hangin na ito ay tinaboy ang itim na mistang at ipinakita ang isang pares ng mga madilim na mata. Sa sandaling tumingin si Wang Lin sa mga mata na iyon, siya ay nagulat. Ang mga mata ay ganap na malabo. Walang liwanag, puro matinding galit. Ngunit sa sandaling makita ito ni Wang Lin, ang kanyang isipan ay nayanig at isang pakiramdam ng pagkakaisa ang bumalot sa kanyang katawan.
Para bang ang 10,000 kidlat ay pumutok sa kanyang mga tainga, na sanhi ng panginginig ng kanyang katawan. Agad siyang umatras, humakbang ng ilang hakbang pabalik, at tinitigan ng itim na mistang. Ito ay, isang matinding sakit ang dumating sa puso ni Wang Lin at agad na kumalat sa kanyang katawan. Tinitigan niya ang itim na mistang iyon, at bigla na lamang naging pula ang kanyang mga mata. Ibinangon niya ang kanyang kanang kamay at ipinatawag ang Celestial Guard na agad umalis at lumaki ang anino nito na pumulibot sa itim na mistang, pinipigilan ito. Ang mukha ni Wang Lin ay puno ng galit habang sumigaw siya kay Liu Mei, ano ang nasa loob niyan? Ipinakita ni Liu Mei ang isang ngiti, ngunit ang mga mata nito ay puno ng sakit. Tumingin siya kay Wang Lin at ipinakita ang isang mas malapad na ngiti. Hindi mo ba nakikilala? Hindi, sa iyong cultivation, tiyak na makikilala mo. May isang alamat sa mga mortal. Kung ang isang tao ay mawala ng maraming mga anak, ang mga kaluluwa ng mga anak na iyon ay hindi mawawala, patuloy silang susunod sa iyo at tutok sa iyo. Parang may sinasabi sila, ngunit hindi mo maririnig. Hindi hanggang sa sandali ng iyong kamatayan na maririnig mong tinatanong nila, Tatay, bakit hindi mo ako nais? Ang boses ni Liu Mei ay medyo kakaiba, at may bakas ng kabaliwan dito. Pinino ko ang batang ito sa loob ng aking katawan ng isang siglo hanggang sa naging isang kaluluwa ng galit siya. Nang magkaroon siya ng kamalayan, paulit-ulit ko siyang sinabi na siya ay iniwan ng kanyang ama. Ang ama niya ay tinatawag na Wang Lin. Wang Lin, sinunog mo ang aking Dao Heart, winasak mo ang aking domain, at kinuha mo ang aking katawan. Kung lahat ng iyon ay isang aksidente, hayaan mong gantihan kita ng isang espesyal na mahikal na yaman. Tahimik na nag-isip si Wang Lin, nagdahan-dahan siyang tumahimik. Parang lahat ng buhay sa kanyang katawan ay naubos na, at ang tanging natira ay ang walang katapusang kamatayan. Wala siyang reaksyon na tulad ng daan-daang kidlat na pumutok sa kanyang isipan nang malaman niyang may pag-asa siyang maibalik si Limuan. Walang pagsabog ng galit tulad ng nangharapin niya si Teng Huayuan, isa na pumatay sa kanyang buong pamilya at pinatay siya. Wala kundi ang matinding konsentrasyon, tulad ng nangharapin niya ang isang krisis. Tahimik lang si Wang Lin. Tila ang mga langit at mundo ay tumigil, parang lahat ng buhay at kamatayan ay na-freeze dahil sa isang spell ng pagpipigil. Lahat ng bagay ay tahimik. Tinitigan ni Wang Lin ang itim na mistang napapalibutan ng anino ng Celestial Guard, at ang mga mata ni Wang Lin ay nagmukhang nakakakita at naabot ang isang mahina na anyo. Ang matinding galit na iyon ay hindi nakapagpigil sa pagtingin ni Wang Lin. Matapos ang isang hindi tiyak na oras, marahan niyang sinabi, Salamat. Nagulat si Liu Mei habang tinitingnan siya at nagsabi, Wang Lin, wala bang sakit sa iyong puso? Hindi lumingon si Wang Lin kay Liu Mei. Tumingin lang siya sa anyo sa loob ng mistang iyon at marahan niyang sinabi, kung kaya mong gawing kaluluwa ng galit siya, kaya ko rin siyang ibalik kahit magtagal pa ng libu-libong taon, 10,000 taon, salamat sa pagbabalik sa kanya sa akin. Ang lahat ng ito ay labis na hindi inaasahan ni Liu Mei. Nagsimulang minjeti siya at sinabi, hindi siya makakabangon. Para gawing ganap siyang kaluluwa ng galit, ako. Bago pa matapos magsalita si Liu Mei, mahinang sinabi ni Wang Lin, kung sasabihin kong posible, posible talaga. Inalis niya ang kanyang tingin mula sa mist at tumingin kay Liu Mei. Ang kanyang mga mata ay hindi nakalmado kundi puno ng hindi maipaliwanag na puot na may kasamang pagnanasa na pumatay. Bukod kay Teng Huayuan, hindi pa niya naramdaman ang ganitong matinding galit sa sinuman. Ngayon, ikaw na ang susunod. Ang tinig ni Wang Lin ay hindi malamig, ngunit para bang pumasok ang paligid sa taglamig. Naglakad siya ng isang hakbang at pinisil ang kanyang kanang hinlalaki. Biglang lumitaw ang Underworld Finger. Isang malakas na tunog ng pagsabog sa kalangitan habang muling lumitaw ang ilog ng Underworld at pinagsama sa daliri ni Wang Lin. Ang Underworld Finger na binuo ng ilog ng Underworld ay lumipad at diretsyong tumama kay Liu Mei. Lumipad pa atras si Liu Mei. Habang ginagawa ito, tinapit niya ang kanyang bag ng pag-iingat at isang malaking, matandang salamin ang lumitaw sa kanyang kamay. Ito ay isang yaman na ibinigay sa kanya ng ninuno ng pamilyang Huan, isang mababang kalidad na celestial na yaman. Nang tumama ang Underworld Finger sa salamin, nagdulot ito ng isang malakas na pagsabog. Kasabay nito, naglakad si Wang Lin ng isang hakbang pasulong at ang 7-star sword formation ay pumulibot kay Liu Mei. Sumigaw si Wang Lin at 7 sinag ng enerhiya ng espada ang lumabas. Maingat na sinabi ni Wang Lin, ang isang peking late-stage ascendant cultivator na may tanging celestial spiritual energy at walang domain ay hindi kayang makipagsabayan sa isang mid-stage ascendant cultivator. Lumitaw ang daliri ng kamatayan at mabilis na sumugod patungo kay Liu Mei kasama ng 7-star sword formation. Lumitaw ang enerhiya ng espada, kaya't nagbago ang ekspresyon ni Liu Mei. Nararamdaman niyang may panganib kaya tinusok niya ang dulo ng kanyang dila. Damyugo ang kanyang bibig at sumabay na lumabas ang isang bagay. Isang panguling karayom. Paglabas ng karayom, agad itong pinalibutan si Liu Mei at pinigilan ng 7-star sword formation.
Pati ang daliri ng kamatayan ay nontog ng karayom na ito. Ang ikaapat na kaluluwa. Malamig na tinignan ni Wang Lin ito, at ang kanyang mga mata ay naging mas malamig. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at mahinang tinuro ang karayom. Huminto. Biglang tumigil ang itim na karayom. Habang ito ay gumagalaw, naglakad si Wang Lin ng isang hakbang pasulong at dumating sa harap ni Liu Mei. Ang kanyang kanang kamay ay walang kaluwagan na pinindot sa pagitan ng kanyang mga kilay. Si Liu Mei ay nagbuga ng isang malupit na daing at isang malaking halaga ng itim na usok ang lumabas mula sa kanyang mga kilay. Agad siyang umatras. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Bagamat ang pagninuno ni Wang Lin ay nasa maagang bahagi ng ascendant, ang kanyang mga spell at yaman ay labis na nakakagulat. Gusto mo bang tumakas? Naglakad pa si Wang Lin ng isang hakbang, at ang kanyang dalawang daliri ay bumuo ng isang espada. Isang bahagi ng kidlat sa kanyang pinagmulan ng kaluluwa ay nagsanib sa dulo ng kanyang daliri, handa na upang kunin ang buhay ng malupit na babaeng ito. Ang anino ng kamatayan ay pumulibot sa katawan at isipan ni Liu Mei, at ang kanyang ekspresyon ay naging kulay abo. Nasaktan ng daliri ni Wang Lin ang kanyang pinagmulan ng kaluluwa kanina. Kung hindi dahil sa maraming celestial spiritual energy na nasa katawan niya, malamang ay patay na siya ngayon. Sumigaw si Liu Mei, "Li-er!" Nakakunot ang noo ni Wang Lin at nakita niyang nagsimulang mag-ikot ng malakas ang itim na usok na nakapalibot sa Celestial Guard. Nagbigay ito ng malalakas na sigaw na parang mga espada na sumugod kay Wang Lin at punitin ang kanyang puso. Ang mga mata ni Wang Lin ay nagpakita ng kalungkutan, ngunit agad siyang sumugod ng walang pag-aalinlangan. Ang kanyang daliri ay tumama ng mabilis tulad ng kidlat patungo kay Liu Mei. Sa sandali ng panganib, ang mga mata ni Liu Mei ay puno ng kawalan ng pag-asa, ngunit biglang lumitaw ang isang vortex sa harap niya. Ang vortex na ito ay pitch black na parabang napapalibutan ng mga ulap. Isang bahagyang tuyot na braso ang lumabas mula sa vortex at bahagyang pinindot ang daliri ni Wang Lin. Isang malakas na pagsabog, at ang katawan ni Wang Lin ay lumipad pabalik na parang isang meteor. Ang kanyang ekspresyon ay naging mapatla at umubos siya ng maraming dugo, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng nakakatakot na malamig na liwanag. Hindi patay. Isang sinaunang tinig mula sa void ang lumabas mula sa vortex. Ang tuyot na braso ay hinawakan si Liu Mei at hinayla siya diretso papasok sa vortex. Kung ililigtas mo siya, lilipulin ng pamilyang Huan. Ang tinig ni Wang Lin ay parang malamig na hangin ng taglamig habang tinitingnan niya ang vortex. Alam niyang ang tanging tao na makaliligtas kay Liu Mei sa ngayon ay ang ninuno ng pamilyang Huan. Habang nagsasalita siya, naglakad si Wang Lin pasulong at pinagsama ang espada ni Ling Tianhao ng walang pag-aalinlangan. Ang kanyang daliri ay tumulo na parang kidlat at ang enerhiya ng espada ay dumiretso patungo sa vortex. Arroganting bata, kahit na mayroon kang isang yin at yang na puppet, wala ka pa ring laban sa matandang ito. Dahil alam ko na may nakaraan kayo ni Huan Mei, hindi na ako makikialam sa inyong hidwaan. Ngunit kung ipagpapatuloy mo ito, hindi na kita patatawarin. Sabi ng sinaunang tinig mula sa vortex. Hinawakan ni Ling Tianhao si Liu Mei at tuluyan ng pumasok sa vortex. Ngunit sa sandaling iyon, ang enerhiya ng espada ni Ling Tianhao ay dumaan sa vortex diretso patungo sa ninuno ng pamilyang Huan sa kabila.